Nagsimula ang kwento sa isang nakahod na figure na nagtatago sa ibabaw ng bubong ng kastilyo na naghihintay na patayin ang lahat ng ilaw upang makapasok siya sa lugar at mapatay ang kanyang target. Ngunit bago pa siya makapasok naramdaman niyang may tao sa likuran niya at lumingon sa likuran niya para makita ang isang batang lalaki na may itim na buhok na nakatayo sa ibabaw ng isa sa mga tore na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang kagyat na lamig ang dumaan sa lalaking nakahod na iniisip na ang batang ito ay isa pang hitman na katulad niya. Ngunit sa malapitan niyang pagtingin ay napagtanto niya na ang batang ito ay walang iba kundi ang maalamat na tahimik na mamamatay tao na kilala sa kanyang mga kakayahan. Napagtanto ng nakahod na lalaki na walang pag-asa para sa pagtakas at dapat niyang labanan ang kanyang paraan sa pamamagitan nito kaya agad siyang tumakbo upang makakuha ng mas magandang anggulo at ibinato ang isang bungkos ng matatalas na metal spike sa tahimik na assassin. Sa kasamaang palad para sa kanya bagaman ang mamamatay tao ay masyadong mabilis at umiwas sa pag-atake ng walang kahirap-hirap bago tumakbo ng diretso sa lalaking nakahod. Inilabas ng lalaki ang kanyang punyal at sinubukang tapusin ito sa isang tulak. Ngunit ang itim na buhok na batang lalaki ay namamahala sa pagharang at pagpapalihis sa pag-atake gamit ang kanyang sariling punyal sa isang kisap mata. Pabalik-balik sila sa rooftop bago ang kanilang anak na lalaki ay ekspertong dinasarmahan ang kanyang kalaban. Ang hitman ay hindi bababa ng ganoon kadali bagaman muli siyang naghagis ng isang grupo ng mga spike na naiiwasan ng mamamatay tao. Ngunit ito ay lumilikha ng isang butas para sa lalaking nakahod na hampasin. Sa kasamaang palad para sa kanya naisip na ito ng itim na buhok na batang lalaki at nalampasan ang pag-atake na lumilitaw sa kanyang likuran. Ang nakahod na hitman ay nagsimulang maging desperado nang mapagtanto niya na ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila ay napakalaki at sinusubukang ihagis ang lahat ng mayroon siya sa nakababatang assassin. Gayunpaman ang batang lalaki ay nananatiling kalmado at hinaharangan ang bawat isang laslas at hampas na ibinato sa kanya ng hitman maging ang pagharang sa kanyang lihim na talim ng sapatos. Dahil doon ang hitman ay naiwan na walang anumang mga trick sa kanyang bag habang ang assassin ay sinasaksak lamang siya sa braso bago mabali ang kanyang mga binti iniwan siya sa lupa. Hindi makapaniwala ang hitman kung gaano siya kadaling hinarap ng bata ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkatalo bilang isang espadang bumagsak mula sa langit na nagtatapos sa kanyang sakit magpakailanman. Nang wala na ang kanyang kompetisyon pumasok ang assassin sa silid ng kanyang target na natutulog sa kama ng walang anumang palatandaan ng panganib na kinaroroonan niya. Muli niyang pinalakas ang kanyang pasya at itinaas ang kanyang punyal para saksakin ang target na kumukumpleto sa kanyang misyon. Ilang sandali lamang ang nakamamatay na mamamatay tao na ito ay isang normal na malungkot na teenager na nagngangalang Akira mula sa Japan na nag-aral sa high school at ginustong gumugol ng kanyang oras sa kanyang sarili sa pagbabasa ng manga sa kanyang telepono. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay walang pakialam sa kanya ngunit isang nakamamatay na araw ay isang biglaang pagluha sa kanilang realidad ang nangyari at siya kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase ay nadala sa isang ganap na naiibang mundo sa gitna ng korte. Lahat sila ay natakot sa pag-iisip kung ito ay isang panaginip o isang uri ng isang kalokohan kapag ang isang matandang salamangkero ay dumating sa isang pinto na nagsasabing ang maharlikang kamahalan ay gustong makipag-usap sa kanila. Wala sa kanila ang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Habang ang ilan ay nag-iisip na ito ay isang uri ng isang costume party ngunit sa lalong madaling panahon ang hari ay pumasok sa silid kasama ang prinsesa at tinatanggap sila sa bagong mundo kung saan sila ay tinawag ng isang espesyal na ritual ng mahika. Ang hari ay agad na bumaba sa negosyo na sinasabing siya ang pinuno ng pinakamalaking kaharian ng tao na kasalukuyang nasa ilalim ng banta ng pag-atake mula sa mga demonyo. Sinasabi niya na isang bayani lamang mula sa ibang mundo ang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan upang talunin ang Panginoon ng demonyo minsan at magpakailanman kung hindi lahat sila ay mapapahamak sa kamatayan at pagkawasak. Pagkatapos ay sumulong ang salamangkero na nagsasabing kailangan nilang hanapin kung sino ang bayani at inutusan ang lahat na sumulong at isa-isang ilagay ang kanilang mga kamay sa mahiwagang kristal. Ang isa sa mga excited na lalaki ay nauna sa paglalagay ng kanyang mga kamay sa kristal para lamang ipakita ang kanyang katayuan na lumabas na walang iba kundi isang tagapagsanay ng hayop. Mukhang bigo siya ngunit sinabihan siya ng salamangkero na huwag mag-alala dahil mayroon pa rin siyang mga estatistika na malayong maabot ng sinumang normal na tao. Isa-isang natututunan ng mga estudyante ang kanilang katayuan habang ang iba ay nagiging mga salamangkero ang ilang mga kabalyero at ang iba ay nagiging mga manggagamot. Napansin ni Akira ang isang bagay na kakaiba kahit na ang lahat ay tila may panimulang istatistika na 180 samantalang ang kanyang mga istatistika bilang isang assassin ay 10 beses kaysa sa 1800. Sa wakas ang susunod na batang lalaki na pinangalanang Sato ay gumagalaw patungo sa bowl ang kristal at ipinahayag na siya ang bayani sa kanilang lahat na may panimulang istatistika ng isang 1,000.
Binabati siya ng matandang salamangkero na nagsasabing ang panimulang istatistika ng bawat solong tao ay selyado sa maximum na 500 ngunit dahil siya ay isang bayani ang kanyang mga istatistika ay doble iyon. Ito ay nagpapatunay na may mali sa mga istatistika ni Akira dahil ang kanyang mga istatistika ay tila halos 2 beses kaysa sa bayani mismo. Lahat ay nagyaya kay Sato dahil siya ang pinakasikat na lalaki sa klase habang ang isa sa mga kaklase ni Akira ay nagtutulak sa kanya na ihayag din ang kanyang mga istatistika sa lahat. Iniisip ni Akira ang sitwasyon na kinaroroonan nila at isinasaalang-alang na wala silang alam tungkol sa mundong ito o kung paano ito gumagana. Pakiramdam niya ay katangahan na magbunyag ng ganoong abnormal na numero at dapat muna siyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Sa pag-ayos ng mga istatistika ng lahat at ipinahayag ng bayani, sinabi ng matandang salamangkero na lahat sila ay bibigyan ng mga armas at iba pang kagamitan ayon sa kanilang mga klase at ipapadala sila sa kanilang mga silid para sa gabi. Habang pabalik sa kanilang mga silid ay napansin din niya ang isang nakatagong kamera na ibig sabihin ay sinusubaybayan sila ng mga taong ito na siguradong malansa kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahang magtago ng presensya para makalampas sa kanila. Pagdating sa kanyang silid ay nagbihis siya ng maayos bago lumabas sa balkonahe na nakababad sa katotohanang nasa ibang mundo talaga siya. Dahil doon ay nagpasya siya na dapat na siyang magsimulang magtrabaho sa pagkuha ng higit pang impormasyon at sa isang pagtalon o dalawa ay iniakyat niya ang pader sa tuktok ng kastilyo nang hindi pinagpapawisan. Binabalik tanaw niya ang sarili niyang mga nakakabaliw na kakayahan. Bigla niyang napansin ang isang bukas na bintana at palihim siyang pumasok sa silid ng trabaho ng hari mismo na nagtanong sa prinsesa kung ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sumagot ang prinsesa na ang mga bata mula sa kabilang mundo ay tila walang ideya tungkol sa kung ano ang nangyayari at wala sa kanila ang may maraming mahiwagang kakayahan upang magkaroon ng anumang isyu. Sinabihan siya ng hari na bantayan sila bago tumutok muli sa kanyang trabaho. Sa kanyang kasanayan sa pagtatago sa presensya, si Akira ay karaniwang hindi nakikita habang siya ay nakatayo sa tabi ng hari na nag-iisip kung gaano kadali niya mapapatay ang lalaking ito ngayon ngunit nagpasya na laban dito. Kinaumagahan ay umupo si Akira sa hapagkainan kasama ang iba pa niyang mga kaklase na tila walang pakialam. Habang si Sato ang sikat na magaling na tao ay tumayo at natakot tungkol sa kung paano silang lahat ay mas malakas kaysa sa kanilang sariling mundo kaya dapat silang lahat ay tumutok sa pagtulong sa mga tao sa mundong ito gamit ang kanilang mga kakayahan at lumaban sa mga demonyong Panginoon tulad ng itinuro ng hari. Ang bawat isa sa klase ay sumasalamin sa kanilang kasunduan sa isang hanggal na plano habang si Akira ay nag-iisip kung dapat niyang ihayag ang kanyang natuklasan dahil ang mga idiot na ito ay nag-aakalang ang hari at ang prinsesa ay kanilang mga kakampi. Pagkatapos mag-almusal, lahat ng mga estudyante ay nagtitipon sa training ground kung saan ang Lord Commander ng Royal Army na nagngangalang Seren ay nagpakilala at sinabing dahil lahat sila ay mga baguhan ay tutulungan niya silang magsanay upang pagkatapos ng isang buwan ay makababa sila sa piitan at talagang masubukan ang kanilang mga kakayahan. Agad na nirally ni Sato ang lahat na sinasabing gagawin nila ang kanilang makakaya habang si Akira ay nagtatago pa rin at tahimik na pinagmamasdan ang Circo mula sa malayo. Siya ay nagpasya na pumunta sa kanyang sarili upang makakuha ng ilang karagdagang impormasyon ngunit sa kanyang sorpresa siya ay sinundan ni Seren na ibinigay ang klase sa kanyang Teniente Hill. Nagtataka si Akira kung ang kanyang kakayahang magtago sa presensya ay nawala o may pinakamataas na tagal upang maging aktibo ngunit si Seren ay ngumiti lamang na nagsasabing hindi niya kailangang mag-alala dahil ang kanyang mga kakayahan ay tila gumagana ng maayos. Ibinunyag niya na siya mismo ay binigyan ng mystical eyesight na nagpapahintulot sa kanya na makita ang pagkakaiba sa temperatura kaya karaniwang siya ay isang walking thermal camera. Napasimangot si Akira at inilagay ang kanyang kamay sa talim na nagtatanong kung magkakaroon sila ng anumang problema ngunit pinatahimik siya na sinasabing wala siyang balak na ilabas siya sa hari o sa prinsesa. Nag-aalinlangan pa rin si Akira at nagtanong kung kaninong panig siya ngunit sumagot si Seren na ito ay mas komplikado at hindi madaling maipaliwanag. Napagtanto na hindi siya nagsisinungaling, bahagyang ibinaba ni Akira ang kanyang bantay at binanggit na gusto niyang bisitahin ang silid aklatan upang makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari. Nang tanungin ni Seren kung anong antas ang kanyang kakayahan sa pagtatago ay inihayag ni Akira na ito ay na-maxed out na medyo nakakabaliw ngunit ang iba sa kanyang mga kakayahan ay antas isa lamang at wala siyang ideya kung paano ito dagdagan. He smiles claiming that he can help him with that since he will not get what he wants from the library anyways. Nagtataka si Akira kung gaano kalaki ang tiwala sa kanya ngunit hindi niya maitatanggi ang katotohanan na ang pag-iisip na lumakas ay hindi kapana-panabik. Kinokontrol niya ang kanyang emosyon at tinanong si Seren kung paano siya makakauwi ngunit sumagot si Seren na kahit siya ay walang ideya tungkol doon ngunit alam niya na kailangang lumakas si Akira hanggat maaari dahil makakahanap lang siya ng paraan upang makauwi kung mananatili siyang buhay.
Sinabi ni Akira na hindi niya gusto ang pagkuha ng tulong ng libre kaya't sinagot ni Seren na upang mabayaran siya ay maaaring sabihin sa kanya ni Akira ang higit pa tungkol sa kanyang sariling mundo. Mukhang ginagawa nito ang trabaho habang nakipagkamay si Akira kay Seren, ang unang tao sa mundong ito na napagpasyahan niyang pagkatiwalaan. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang matuto tungkol sa iba pang mga lahi sa mundong ito tulad ng mga hayop na tao at mga duwende na may kani-kanilang sariling kontinente. Patuloy din niyang sinasanay ang kanyang mga pisikal at mental na kakayahan na sinasabing ang pagsasanay ay ang tanging paraan upang mapataas ang kanyang mga kasanayan at maging mas mahusay habang ang kanyang klase ay nagsasanay din ng hiwalay sa ilalim ng pag-aalaga ng mga hasang. Isang gabi pumunta siya upang makipagkita kay Seren habang nakahanap siya ng isang libro na sigurado siyang isinulat ng Lord Commander. Hinawakan ni Seren ang libro at ngumiti na sinasabing planong ang pabagsakin ang haring sinulat niya at itinago bilang isang cookbook. Ibinunyag ni Seren na ang hari ay isang sirang tao na hindi na maaayos pa nagagawa ng isang bagay na talagang kabaliwan upang baguhin kung paano gumagana ang mundo at hindi ito maaaring hayaan ni Seren na mangyari. Kasabay nito siya ang commander ng mga Royal Knight na may banal na tungkulin na protektahan ang hari. Naiintindihan ni Akira ang kanyang problema at ipinahayag na nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin ang hari noong gabing ipinatawag sila rito ngunit hindi niya napigil ang gamitin ang kanyang punyal. Magiliw na tumugon si Seren na ginawa niya ang tamang desisyon dahil hindi ibig sabihin na siya ay isang assassin ay kailangan niyang gumawa ng mga pagpatay. Sa wakas lumipas ang isang buwan at ang mga bayani ay handa nang pumasok sa mga piitan at sinalubong sila ng halos lahat ng lungsod na pumalakpak at nagpalakpakan para sa kanila. Sa di kalayuan napansin ni Akira ang isang nakahod na batang babae na nanlilisik sa kanila kaya ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang lumitaw sa likod ng kanyang paghuli sa kanya ng walang bantay. Nagtanong siya kung bakit siya nakatingin sa kanila ng may galit at ang asul na buhok na batang babae ay tumugon na ang lahat sa lungsod ay pinupuri siya at ang kanyang mga kasama bilang mga bayani ngunit alam niya ang sakripisyo na ginawa upang ipatawag sila dito. Inamin ni Akira na wala siyang ideya tungkol sa anumang sakripisyo ngunit tulad ng isang NPC ay sinabihan niya siya na alamin ito ng mag-isa at lumayo. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa piitan kung saan lumilitaw ang mga halimaw mula sa bawat sulok at ang bawat bato ay tila isang trapdoor na nagpapakita ng higit pang mga halimaw. Ang lahat ng mga estudyante ay mukhang pagod at nanghihina habang si Akira ay nagtatanggal ng maraming umaatake hanggat maaari. Bago tanungin si Seren kung dapat ba silang bumalik, sumagot si Seren na sapat na ang kanilang nagawa para sa araw na iyon at ginamit ang kanyang banal na kasanayan upang i-clear ang isang landas sa harap nila. Inutusan silang lahat ni Hill na tumakbo patungo sa labasan ngunit lahat sila ay nasa ilalim pa rin ng lupa at hinaranggan ng isang grupo ng mga halimaw. Biglang naalala ng Cringe Lord na si Sato ang smoke bomb na ibinigay sa kanila ng prinsesa na nagsasabing ito ang magtataboy sa mga halimaw kaya't inihagis niya ang bomba patungo sa kanila ngunit sa kanyang takot ay isang minotaur ang lumabas mula sa usok. Dumating si Hill sa eksena na nabigla nang makita ang isang minotaur sa itaas na palapag dahil sila ay dapat na mas malalim sa mga piitan. Agad na kumilos si Akira sa pag-iwas sa suntok at pagtalon sa ibabaw ng minotaur at sinaksak siya sa ulo ngunit sa kanyang gulat ay naputol ang kanyang punyal sa maliliit na piraso na pumipilit sa kanya pabalik. Si Sato ay nanatili sa lupa na masyadong mahina upang iangat ang kanyang espada ngunit sinabi sa kanya ni Akira na manatili sa likod dahil siya ang dapat na bayani na tumalo sa Panginoon ng demonyo. Dumating si Commander Seren sa eksena na napagtanto kung gaano kahirap ang sitwasyon nila nang imungkahi ni Akira na gamitin niya ang kanyang espesyal na kakayahan at ipaubaya sa kanya ang iba. Sinabi sa kanya ni Seren na maaari itong maging mapanganib ngunit pagkatapos na makita ang paglutas sa mga mata ni Akira ay nagpasya siyang magpatuloy at gumawa ng spell. Agad na bumulaga ang isang malaking kidlat sa Minotaur habang si Akira ay pumwesto sa likod ng halimaw na handang hampasin. Isinaaktibo ni Akira ang kanyang shadow magic at nagpadala ng matatalim na spike na gawa sa purong kadiliman patungo sa Minotaur na nakikipaglaban pa rin sa kidlat ni Seren. Gayunpaman ang Minotaur ay namamahala upang makalaya dito sa lalong madaling panahon at pinupuntirya si Akira na hindi alam na siya ay nagsumite ng kanyang spell. Habang inihahampas ng Minotaur ang kanyang mabigat na palakol patungo kay Akira, ang kanyang kamay ay tinusok ng maitim na mga spike. Tinusok ni Akira ang katawan nito ng mas maraming spike at sa sandaling kumpiyansa siya na ang Minotaur ay hindi makakawala sa kanila nang napakadali ay sinimulan niya itong hilahin pababa sa madilim na kailaliman sa ilalim ng mga paa nito. Ang Minotaur ay nilamon ng kalaliman at ang mga spike ay bumunot sa ulo nito bago ito tuluyang maglaho. Natigilan ang lahat ng makitang nagawa ni Akira na talunin ang isang napakalakas na halimaw ngunit biglang nawala sa kontrol ang kanyang kapangyarihan. Nataranta ang lahat habang sinusubukan niyang bawiin ang mga spike ng anino ngunit sa kabutihang palad ay tumayo si Seren upang tulungan siyang kumalma.
Salamat sa kanyang patnubay nabawi ni Akira ang kontrol sa kanyang kapangyarihan na nagde-deactivate sa kanyang shadow magic. Pakiramdam niya ay maswerte siya na buhay pa siya at sinabi sa kanya ni Seren na talagang nalampasan niya ang kanyang inaasahan ngayon. Sa sandaling bumalik sila mula sa piitan nagpapasalamat si Seren sa pagligtas sa buhay ng lahat ngunit hindi niya nararamdaman na karapat-dapat siya sa lahat ng kredito. Sinabi niya na kung wala si Seren para i-back up sa kanya ay hindi niya matatalo ang Minotaur lalo na dahil hindi siya nakapagbigay ng shadow magic ng maayos sa pagsasanay. Sinabi ni Seren na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa dagdag na kasanayan na tinatawag na shadow magic at sumasang-ayon siya na halos hindi makontrol ni Akira ang spell ngayon. Binalaan niya siya na mag-ingat sa paggamit nito sa susunod na pagkakataon at pagkatapos ay nagpa siya na bigyan siya ng samurai sword na ginawa ng unang bayani sa kanyang sarili. Kinuha ni Akira ang espada at tinanong si Seren kung bakit hindi niya ito ibigay sa kasalukuyang bayani sa halip na sa kanya at sumagot ang komandante na nasa sato na ang banal na espada. Gayunpaman ang mas malaking dahilan ay ninakaw ni Seren ang espada mula sa kabangyaman ng hari at ang pagbibigay nito sa hanggal na bayani ay maaaresto siya sa lalong madaling panahon. Malugod na tinanggap ni Akira ang espada at pagkatapos ay nalaman na may ilang mga inscription malapit sa hilt. Ang una ay nagbabasa ng Yad Ono kami at sa susunod na inscription ang unang bayani ay nagnanais na ang kanyang espada ay gabayan ang kanyang kahalili sa oras ng kaguluhan. Sinabi ni Akira na gusto sana niyang makilala ang unang bayani. Ang pakikipag-usap tungkol sa bayani na si Akira ay naalala ang sumpa na ibinato kay Sato at kung paanong hindi nila ito masisira kahit ilang beses na sinubukan ng engkanto. Pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyayari at may teorya si Seren tungkol dito. Ang taong nasa likod ng sumpa ay ang prinsesa na sinusubukang gawing puppet si Sato gamit ang isang dark magic ritual. Gayunpaman dumating si Akira doon sa tamang oras at sinisira ang magic crystal na ginagamit niya para gawin ang ritual. Nagalit ang prinsesa at nagtanong kung gaano siya kalakas na pumasok sa kwarto ng isang babae nang walang pahintulot nito at itinutok lamang ni Akira ang kanyang espada sa kanya na nagsasabing ang isang mangkukulam na nagmumura sa ibang tao ay hindi isang babae. Tinanong niya ito kung bakit ginagawa niya ito at sumagot ang prinsesa na ang lahat ay para sa kapakanan ng hari. Tinanong siya ni Akira kung bakit siya sumusunod sa hari at inulit ng prinsesa ang naunang pahayag sa mga mata na tila walang buhay at katwiran. Napagtanto din ito ni Akira at lumabas ng silid ngunit ang prinsesa ay may higit pang mga mahiwagang kristal na plano niyang gamitin upang sampain ang iba pang mga estudyante. Samantala dinala ni Akira ang kristal sa lugar ni Seren at sinabi sa kanya na tama siya tungkol sa pagmumura ng prinsesa kay Sato. Tila hindi na ito bago dahil sinabi ni Seren na hindi pa siya sumusuko sa kanyang masasamang gawain. Tinanong niya si Akira kung ipinakita niya ang kanyang mukha sa prinsesa at pinatunayan niya na gusto niyang magkaroon ng maayos na pakikipag-usap sa kanya ngunit hindi siya masyadong magaling sa kanyang mga salita. Sumagot si Seren na ang prinsesa ay hindi hihigit sa isang puppet para sa hari ngayon at pagkatapos ay sinabihan si Akira na huwag matulog sa loob ng palasyo ngayong gabi. Nagtataka si Akira sa dahilan at ipinaliwanag ni Seren na ang prinsesa ay maaaring sampain ang sinuman ngunit hindi siya dahil hindi niya ipinahayag ang kanyang katayuan sa kanya. Ibig sabihin ay susubukan niyang patayin siya sa halip at gusto ni Seren na lumayo siya sa palasyo. Tinanong ni Akira kung hindi ba siya papagalitin dahil sa walang ingat na pagpapakita ng kanyang mukha at ang sagot ng commander na ang mga teenager ay dapat ay pabigla-bigla at walang ingat at tungkulin ng mga nasa hustong gulang na tulad niya na pagtakpan ito. Kinaumagahan ay nagising si Akira sa isang kaguluhan na nagmumula sa palasyo at nang makarating siya doon ay nakita niya ang isang malaking pulutong na nagkukumpulan. Napansin niyang nakalaya si Sato sa sumpa at nagtanong kung ano ang nangyayari dito. Sumagot si Sato na patay na si Seren at hindi maproseso ni Akira ang balitang iyon. Tumakbo siya sa maraming tao upang makita ang bangkay ni Seren na nakahandusay sa sahig na may dagger sa puso. Lungkot si Akira sa pagkawala ng kanyang nag-iisang kaibigan sa mundong ito ngunit sinabihan siya ng kanyang mga kaklase na tumigil na sa pag-arte dahil naniniwala silang siya ang pumatay. Itinuro nila na ang punyal na ginamit sa pagpatay kay Seren ay pag-aari at ipinaalala ni Akira sa kanila na ang kanyang punyal ay nabasag sa pakikipaglaban sa Minotaur. Gayunpaman walang handang makinig sa kanya at inaakusahan siya ng pagiging makulimlim at hindi mapagkakatiwalaan mula nang pumunta silang lahat dito. Iniisip ni Akira kung sila ay nasa ilalim ng sumpa ng prinsesa at siya ay napatunayang tama sa paraan na sinisisi siya ng lahat. Tanging si Sato lamang ang lumalapit sa kanyang pagtatanggol na nagsasabing kailangan nilang imbestigahan ng mabuti ang bagay ngunit ipinahayag ng hari na si Akira ay papatayin dahil sa pagpatay sa kanilang minamahal na commander. Inutusan niya ang kanyang mga gwardya na ibaba siya ngunit gumamit si Akira ng isang kasanayan upang itago ang kanyang presensya at makaalis ng hindi nasaktan habang ipinadala ng hari ang kanyang mga tropa upang hanapin siya sa buong palasyo.
Pumunta si Akira kay Hill na nagpahayag na pinatay ng Elite Assassination Unit si Seren sa ilalim ng direktang utos ng hari. Hinahabol din siya ng Assassination Squad pero naunahan ito ni Seren at naghanda na siya ng mga travel supply sa kanyang kwarto. Sinabihan ni Hill si Akira na kunin ang mga gamit at tumakas at nagpasalamat siya sa Vice Commander bago sumugod sa silid ni Seren upang kunin ang mga gamit ngunit nakalimutan ang isang mas maliit na supot sa pagmamadali. Sa gabi ay nag-uusap ang hari tungkol sa kung paano bumaba si Seren ng mas madali kaysa sa kanyang inaakala at ngayon ay wala nang makakalaban sa kanila. Sinabi sa kanya ng prinsesa na kumpleto na ang paghuhugas ng utak ng lahat ng mga estudyante maliban sa bayani at ngayon ay kailangan na lamang nila ng dahilan para magsimula ng digmaan sa kanilang mga kalapit na kaharian. Natuwa ang hari na marinig ito at sinabihan niya ang prinsesa na ipadala ang mga assassin pagkatapos ni Akira upang matiyak na hindi siya mabubuhay ng matagal upang maging banta sa kanila. Samantala si Akira ay nagtatago sa piitan dahil minsang sinabi sa kanya ni Seren na ito ang pinakamagandang lugar para maiwasan ang paghabol sa kanya ng mga tao ngunit ang kulang na lang ay malinis na inuming tubig. Ang piitan din ang pinakamagandang lugar para mag-level up at pagbutihin ang kakayahan ng isang tao ngunit karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa dahil ito ay masyadong mapanganib. Binalaan ni Seren si Akira na kahit na ang kanyang kakayahan sa pagtatago ng presensya ay hindi mapoprotektahan siya mula sa matataas na antas ng mga halimaw na may hindi kapani-pani walang matalas na pandama ngunit kung tumaas siya ng sapat ay mabubure niya ang kanyang pabango at maging ang temperatura ng kanyang katawan upang lokohin ang halos sinuman. Kasunod ng kanyang mga salita ay nagsimulang lumalim si Akira sa piitan na nakikipaglaban sa makapangyarihang mga halimaw tulad ng mga flamehounds na sumasabog kapag namamatay. Naaalala ni Akira na minsang sinabi sa kanya ni Seren ang tungkol sa espesyal na kasanayan na natatanggap ng lahat pagkatapos maabot ang antas 100 at kung paano ito nagpapalakas sa kanila. Ang pagkatalo sa mga boss ng piitan ay ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng higit pang karanasan ngunit isa rin itong labanan sa buhay o kamatayan na hindi niya matatakasan kapag nagsimula na ito. Determinado si Akira na lumakas ng mabilis sa lahat ng bagay at pagkatapos talunin ang mga flamehounds ay pumasok siya sa silid ng boss kung saan naghihintay sa kanya ang isang napakalaking demonyong leon. Agad siyang sinimulan ng leon na halimaw at iniiwas ni Akira ang lahat ngunit hindi niya napansin na ang buntot ng halimaw ay isang ahas na maaaring dumura ng lason. Habang siya ay nahuli sa kamandag ng halimaw ay sinaksak siya gamit ang kuko nito. Napagtanto ni Akira na siya ay maswerte kahit na nabubuhay pa siya ngayon ngunit hindi pa niya planong sumuko habang tinataboy siya ng leon. Nagpa siya si Akira na gawin ang lahat at pinakawalan ang kanyang mahika ng anino. Ang mga maitim na spike ay agad na tumusok sa halimaw at napunit ito ngunit hindi ito makontrol ni Akira habang siya ay nahimatay. Gayunpaman isang boses ng lalaki ang nagmumula sa kanyang loob na nagsasabi na ang master ay nakakuha ng labis na pinsala kaya ang anino ng mahika ay puwersahang i-activate. Mabilis na lumapit ang anino sa kanyang katawan at pumasok sa healing mode gamit ang mana na nakaimbak sa kanyang shadow magic upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagbalik sa palasyo sinabihan ni Sato ang kanyang mga kaklase na dapat silang magtungo upang talunin ang Panginoong Demonyo ngayon ngunit karamihan sa kanila ay nagsasabi sa kanya na hindi pa ito ang tamang oras dahil kamamatay lang ng commander ng kabalyero. Iginiit ni Sato na kailangan nilang magsimulang lumipat ngayon o huli na ang lahat ngunit karamihan sa mga estudyante ay nasa ilalim ng sumpa at sinasabi nila sa kanya na ito ay walang kabuluhan. Idineklara ni Sato na mag-isa siyang pupunta sa pagkakataong iyon ngunit sa kabutihang palad ay may mga taong handang sumama sa kanya. Hindi maintindihan ni Sato kung bakit pipiliin nilang sundan siya kapag isinumpa sila ngunit kumpiyansa sila na nalampasan na nila ang kanilang sumpa. Ang sabi ng Enkento ay nagawa niyang ibahin ang pagitan ng Moldita at normal na tao at sigurado siyang lahat ng tao rito ay malaya sa sumpa. Ang matangkad na eskrimador na si Asahi ay pinarangalan ito na sinasabing malabo niyang naaalala ang pagputol ng ilang kakaibang mga kristal sa isang hindi kilalang silid. Hindi niya matindaan kung paano siya nakarating doon o kung paano siya nakakita ng samurai sword ngunit mula noon kakaunti ang mga estudyante na nakalaya sa sumpa. Si Hill pala ang gumawa noon. Ang kanyang mungkahi ng kasanayan ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa pagdating sa paggawa ng isang simpleng aksyon sa kanyang target. Natutuwa siyang makapagligtas siya ng kahit ilang estudyante dahil iyon na ang huling utos at ngayon ay swertehin na lamang niya ang mga ito para sa kanilang paglalakbay. Samantala iniisip ni Asahi na kailangan nilang makipagtambol kay Akira sa lalong madaling panahon dahil siya lang ang nakakaalam ng katotohanan ng lahat sila ay isinumpa. Naaalala niya ang oras mula sa totoong mundo nang matagpuan niya si Akira na nagtatrabaho ng part-time na trabaho sa isang tawiran ng tren. Hiniling sa kanya ni Akira na ilihim ito dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaklase at nakababatang kapatid na babae ang kanyang trabaho at walang issue si Asahi tungkol doon.
Habang sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga kapatid na babae, nalaman nila na ang mga babae ay matalik na magkaibigan at iyon ang nagbigay sa kanila ng dahilan upang maging maayos sa isa't isa. Bumalik sa piitan, nagising si Akira na nananaginip din tungkol sa pangyayari at iniisip niya kung ligtas si Asahi. Bigla napansin niya na mas maganda ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa sa nararapat at binuksan niya ang kanyang status upang malaman na tumaas ang kanyang mga istatistika at bumalik sa puno ang kanyang HP. Hindi lang iyon, nag-level up na ang kanyang shadow magic skill kahit isang beses lang niya ito ginamit at hindi niya maintindihan kung paano posible ang lahat ng iyon. Gayunpaman, wala siyang oras upang isipin ito at nagpa siya na patuloy na lumalim sa piitan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa ika-75 palapag ng piitan at agad siyang inatake ng isang slime monster. Nagulat si Akira nang makakita ng putik sa ibabang palapag at agad itong nilaslas at nakakagulat, isang magandang duwende ang nahulog mula sa labi ng halimaw. Nalilito si Akira dito at nagpa siyang gamitin ang kasanayang tinatawag na World Eye na hindi niya kailanman nabigyan ng pagkakataong gamitin noon. Sa sandaling gamitin niya ang mga kasanayan, nakikita niya ang maraming nakakatakot na bagay na halos magpasuka sa kanya, ngunit kinanselan niya ang kasanayan bago nito ma-overload ang kanyang isip ng bagong impormasyon. Sa sandaling iyon, nagising ang babaeng duwende na si Emilia at tinanong siya ni Akira kung ayos lang siya. Sumagot siya na ayos lang siya, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Akira dahil nakita niya ang status niya kanina at nalaman niyang bumaba ang HP niya sa 2% lang kanina. Alam din niyang may World Eye skill din si Emilia at ginamit na niya ito sa kanya. Tinawag niya siya sa kanyang pangalan at tinanong kung ano ang lugar na ito at sinabi niya sa kanya na ito ay isang piitan kung saan sinusubukan niyang mag-level up. Pagkatapos ay sinimulan niyang turuan siya tungkol sa kung paano hindi magandang asal ang manektik sa katayuan ng ibang tao, ngunit bigla itong bumagsak sa kanyang mga bisig. Nalaman ni Akira na siya ay may lagnat at dinala niya siya sa ika-69 na palapag upang gumaling. Nagulat si Emilia nang magising siya, ngunit sinabihan siya ni Akira na uminom ng tubig para manatiling hydrated siya. Binibigyan niya siya ng lugaw pagkatapos nito at tinanong niya siya kung bakit dinala siya nito hanggang sa ika-69 na palapag mula sa ika-75 palapag. Sumagot si Akira na ito ang pinakamalapit na palapag na may pinagmumulan ng tubig at pagkatapos ay hiniling sa kanya na magpahinga. Pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya at pagkatapos ay ibinunyag na siya ay isang prinsesa, ngunit wala talagang pakialam si Akira tungkol doon. Di nagtagal pagkatapos noon, ganap na gumaling si Emilia at sumama kay Akira sa kanyang paglalakbay nang marating niya ang ika-80 palapag ng piitan. Ginagamit niya ang kanyang gravity magic para tulungan siya sa labanan, ngunit hindi talaga siya nasisiyahan sa pagsunod nito sa kanya sa panganib. Sinabi sa kanya ni Emilia na siya ay pupunta sa parehong paraan at pagkatapos ay kumpiyansa na ipinahayag na siya ay sapat na malakas upang alagaan ang kanyang sarili. Walang pagpipilian si Akira kundi isama siya ngayon at sa lalong madaling panahon pumasok sila sa silid ng boss kung saan nakakita sila ng isang nakakatakot na dragon na handang pumatay ng sinumang nanghihimasok. Ang dragon ay agad na huminga ng asul na apoy patungo sa kanila, ngunit nagawa nilang iwasan ito. Itinago ni Akira ang kanyang presensya habang idiniin ni Emilia ang dragon gamit ang kanyang gravity magic na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, nakita siya ng dragon na dumarating sa kabila ng kanyang invisibility spell at tinamaan siya. Si Emilia ay sumigaw kay Akira na ang dragon ay nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang mana at hiniling sa kanya na ihalo ito sa nakapalibot na mana. Hindi pa natututunan ni Akira kung paano gawin iyon kaya nagpa siyang lumaban tulad ng dati. Ina-activate niya ang shadow magic at nagpapadala ng isang madilim na spike patungo sa dragon, kinakamot ang mukha nito at pinipilit itong baguhin ang trajectory. Gamit ang pagkakataong ito, sinaksak niya ang mata ng dragon gamit ang kanyang espada, ibinaba ito. Talagang humanga si Emilia sa kanyang walang ingat na paraan ng pakikipaglaban, ngunit nang magtatanong na sana siya ng mga detalye tungkol sa kanyang kapangyarihan, nagsimulang kumikinang ang katawan ng dragon na ikinagulat nilang dalawa. Nagtransform ang dragon sa isang higanting asul na pusa at hindi maintindihan ni Akira o Emilia kung paano ito posible. Ginamit ni Emilia ang kanyang World Eye skill at nalaman na ang pusa ay isang shapeshifter na kung paano siya nagbagong anyo bilang isang dragon. Ang lahat ay may katuturan sa kanya ngayon dahil ang isang tunay na dragon ay mas matibay kaysa sa pusa. Humanga si Akira sa kung gaano kadaling gamitin ni Emilia ang kanyang World Eye at tinanong niya siya kung bakit hindi niya ito ginagamit mismo. Naaalala niya kung paano halos mahati ang kanyang utak sa huling pagkakataon na sinubukan niyang gamitin ang kasanayan at naniniwala siya na ito ay dahil ang kanyang antas ay masyadong mababa para magamit ito ng maayos. Gayunpaman, naniniwala si Emilia na tinatanggihan ni Akira ang kasanayan na siyang dahilan kung bakit siya nahihirapan dito. Sa sandaling iyon, ang itim na pusa ay nagising at nagsimulang magsalita.
Dismayado siya na natalo siya ng tao at duwende kahit nag-transform siya bilang dragon para lang sa kasiyahan. Napatulala si Akira nang marinig ang usapan ng halimaw na pusa at nasaktan siya sa kanyang reaksyon. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang isama sa iba pang mababang antas na halimaw na hinimok lamang ng likas na ugali dahil siya ay isang nilalang na may superior na talino na nilikha mismo ng Panginoong Demonyo. Sumagot si Akira na wala itong pinagkaiba dahil pagkatapos ng huling hit hindi na makakalaban ang pusa. Ang itim na pusa ay walang pakialam sa pagkamatay ngunit mayroon siyang mensahe para kay Akira bago siya mamatay. Tumayo siya at nagsimulang magpalabas ng nakakatakot na aura. Sinabi kay Akira na hinihintay siya ng Panginoon ng Demonyo sa kanyang kastilyo na nasa loob ng kontinente ng demonyo ng bulkan. Ang mensaheng iyon ay naghihinala kay Akira at tinanong niya kung paano nalaman ng Panginoon ng Demonyo ang tungkol sa kanya at kung bakit gusto niyang pumunta siya sa kanyang kastilyo. Sumagot ang itim na pusa na ang demonyong Panginoon ay isang nilalang na malayo sa kanyang pangunawa kaya't wala na siyang masabi sa kanya. Pagkatapos ay nakahiga siya sa lupa. Sinabihan si Akira na patayin siya ngunit tumanggi siya. Sinabihan siya ng pusa na ihinto ang pagpapanggap na cool dahil itinuturing ng mga tao na ang lahat ng mga demonyo at halimaw ay kanilang mga kaaway kaya makatuwiran para sa kanya na patayin na siya. Si Akira ay hindi sumasang-ayon sa kanya dahil para sa kanya ang tunay na kaaway ay ang hari at hindi siya naniniwala sa kanyang mga salita na ang mga demonyo ay kanilang mga kaaway. Gayunpaman pinaalalahanan siya ni Emilia na hindi magbubukas ang pinto ng silid ng boss maliban kung papatayin nila ang amo o papatayin sila ng amo. Sumangayon ang itim na pusa sa kanya. Tinanong si Akira kung plano niyang mamatay sa gutom dito. Tinanong niya ang dahilan kung bakit ayaw niyang patayin siya at ang sagot niya ay simple at nakakagulat. Sumagot siya na isa siyang pusa at hindi tulad ng ibang halimaw. Nakakausap siya ng itim na pusa. Naniniwala siya na dapat mayroong butas na nagpapahintulot sa kanila na umalis sa silid ng boss nang hindi pinapatay ang pusa at naalala ni Emilia na may isa pang paraan upang gawin ito. Sinabi niya na kung gumawa si Akira ng isang kasunduan sa itim na pusa at tatanggapin siya bilang kanyang pamilyar, hihinto siya sa pagkilala bilang isang boss monster at magbubukas ang pinto. Tinatawanan ng itim na pusa ang ideya na nagsasabi na ang isang bihasang gumagamit ng magic na may mahusay na kontrol sa mana ang makakagawa ng ritual at si Akira ay wala kung ano ang kinakailangan. Hindi sumasang-ayon si Emilia sa kanya at ibinunyag na nalampasan na nito ang limitasyon na kailangan para gawin ang ritual. Pinaalalahanan niya ang itim na pusa na inalis ni Akira ang kanyang mana mula sa kanyang katawan upang lituhin siya kanina na isang bagay na ang unang bayani lamang ang nagawa noon. Tiwala si Emilia na magagawa ni Akira ang ritual ngunit hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya. Tinanong niya siya kung ano ang mangyayari kung siya ay nabigo at ang itim na pusa ay tumugon na ang isa sa kanila ay mamamatay at sa pinakamasamang kaso pareho silang mawalan ng buhay. Handang kunin ni Akira ang panganib na iyon at hindi maintindihan ng itim na pusa kung bakit niya gagawin iyon. Sinabi niya sa kanya na magpatuloy dahil wala siyang pakialam sa pagkamatay at si Akira ay naasar sa paraan ng kanyang pagkilos na walang malasakit sa buhay o pagkamatay. Ang itim na pusa ay tumugon na ang mabuhay ng mas matagal ay hindi magdadala sa kanya ng anumang kagalakan at nagpasya si Akira na makipag-usap sa kanya ng may kabuluhan sa ibang pagkakataon. Tinanong niya si Emilia kung paano isagawa ang ritual at inihayag niya na ang unang hakbang ay bigyan ng pusa ng bagong pangalan. Pinangalanan siya ni Akira na Night dahil sa kanyang magandang balahibo na nagpapaalala sa kanya ng kalangitan sa gabi. Ang pusa ay hindi tumugon sa pangalan at pagkatapos ay lumipat si Akira sa susunod na hakbang na nagbubuhos ng mana sa paa nito. Binalaan siya ni Emilia na wala nang babalikan pagkatapos niyang simulan ang pagbuhos ng mana at kung hindi niya makontrol ang pusa maaaring mawala ang kanyang buhay. Tiwala si Akira na magtatagumpay siya at habang sinisimulan niyang ibuhos ang kanyang mana sa paa ng pusa naramdaman niya ang isang malakas na alon na lumulunod sa kanya. Napagtanto niya na ito ang nasa loob ng pusa ngunit pagkatapos ay bigla nahanap niya ang kanyang sarili na nahuhulog patungo sa isang nasusunog na lungsod. Si Akira ay natakot nang makita niya ang nakakatakot na tanawin at pagkatapos ay napansin niya ang gabi na gumagalaw sa lungsod pinapatay ang sinumang sumusubok na tumakas. Sinubukan niyang pigilan si Knight ngunit inatake niya siya gamit ang kanyang dark mana na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Sa pagbangon ni Akira sinabihan siya ni Knight na itigil ang pag-aalinlangan at patayin siya dahil iyon lang ang paraan para makaalis siya ng buhay sa lugar na ito. Hindi pa rin kayang salakayin ni Akira ang pusa kaya't si Knight ay nagsimulang umatake muli tinamaan siya ng kanyang malalakas na kuko. Ang pinsalang natamo ni Akira sa mundo ng panaginip ay nagsimulang makaapekto sa kanyang katawan sa totoong mundo at sa wakas ay nagpasya siyang lumaban. Inihagis niya ang kanyang dagger kay Knight na madaling na ililipat ito at pagkatapos ay sinimulang singilin ang kanyang dark power para mabilis na matapos ang laban. Sinisingil siya ni Akira ngunit sa halip na umatake hinayaan niya ang kanyang sarili na masagsak ng mga kuko ni Knight.
Ang itim na pusa ay natigilan sa kanyang pagkilos at nagtanong kung ano ang impyerno na sinusubukan niyang gawin. Sagot ni Akira na ayaw niyang patayin siya at alam niyang ayaw din ni Knight na pumatay ng tao. Sumagot si Knight na siya ay isang halimaw at kahit na siya ay matalino ang kanyang instinct ay patuloy na nagsasabi sa kanya na patayin ang sinuman sa kanyang paraan. Alam ni Akira na si Knight ay may sakit na pumatay ng iba kaya sinabi niya na hindi na niya kailangang labanan ang kanyang instinct mag-isa. Hawak-hawak niya ang kanyang mga kuko na nangangakong babantayan siya at siguraduhing hindi na niya kailangang gumawa ng ganito kailanman. Dahan-dahan ang mundo ng panaginip ay nagsimulang maglaho at nang magsimulang magtiwala sa kanya si Knight siya ay naging isang normal na laki ng pusa at nakatagpo ng ginhawa sa mga bisig ni Akira. Ang araw ay sumisikat sa mundo ng panaginip na nagiging refleksyon ng kapayapaang nararanasan ni Knight sa mga bisig ni Akira. Sa pamamagitan nito bumalik si Akira mula sa mundo ng panaginip at sa sandaling napagtanto niya na gumana ang ritual ng kasunduan hinawakan niya si Knight upang kumpirmahin ito. Lumilitaw ang isang gintong marka sa likod ng kanyang kamay at pagkatapos ay ang pulang marka sa noo ni Knight ay nagiging ginto rin. Ipinaliwanag ni Emilia na ito ang tanda ng pagiging matagumpay ng kasunduan at ngayon ang kaluluwa ni Akira ay naugnay sa pusa. Nagising din si Knight at sinabi na ngayon ay curious na siya kung hanggang saan ang mararating ni Akira. Tinanggap niya siya bilang kanyang Panginoon at isinumpa niya ang kanyang buhay sa kanyang paglilingkod. Ipinakilala ni Emilia ang sarili sa kanya pagkatapos nito at sinagot ni Knight na bilang kasama ng kanyang amo mayroon din itong paggalang. Sa sandaling iyon lumitaw ang isang magic circle sa sahig na nagpapahiwatig na ang boss ay natalo ngunit si Akira ay tila nawala sa pag-iisip. Sinabi niya na gusto niyang lumipat sa susunod na palapag ngunit si Knight ay nasugatan. Sumagot si Knight na mananatiling bukas ang pinto hanggang sa gamitin nila ito kaya hindi na kailangang magmadali. Nagpasya siyang maglaan ng ilang oras para makabawi at iminungkahi ni Emilia na gamitin nila ang oras na ito para mas makilala ang isa't isa. Agad na sumang-ayon si Knight sa kanya at si Akira ay nagulat sa kung gaano kabilis niyang binago ang kanyang pagkatao. Sa kabilang banda si Sato at ang kanyang partido ay nakarating sa bansang itinatag ng isang bayani na tinawag mula sa Earth tulad nila at sila ay namangha nang makita nila na ang bansa ay kamukhang-kamukha ng makasaysayang Japan. Parang pamilyar ang lahat doon at nagsimula silang mag-relax bago pag-usapan ang kanilang plano sa hinaharap. Sinabi ni Sato na ang unang bagay na kailangan nilang alalahanin ay ang kanilang mga pondo dahil isang buwan na lang sila mula sa pagkasira at kawalan ng tirahan. Inirerekomenda ng isang lalaki na maging isang adventurer dahil iyon ang pinakamahusay na trabaho para sa kanila at sumang-ayon si Sato. Pagkatapos ay lumipat siya sa susunod na paksa na pangangalap ng impormasyon. Iminumungkahi niya na maghanap sila ng isang taong maraming alam tungkol sa mundong ito at maghanap din ng mga libro na may mahalagang impormasyon. Ang isa pang batang lalaki ay bumaantong hininga umaasa na mayroong isang libro na makapagsasabi kung paano bumalik sa Earth ngunit naniniwala si Sato na ang pagkatalo sa demonyong Panginoon ay ang kanilang pinakamahusay na mapagpipiliin upang gawin iyon. Iniisip niya na ang hari at ang prinsesa lamang ang maaaring makaalam kung paano sila ibabalik at kahit na sila ay baluktot at kasamaan kailangan nilang mapagtagumpayan sila sa pamamagitan ng pagkatalo sa Panginoon ng demonyo. Ipinahayag niya na kapag mayroon na silang sapat na pondo at impormasyon dumiretso sila sa kontinente ng demonyo. Ngunit hindi sumang-ayon si Asahi. Naniniwala siya na dapat silang muling magsama ni Akira bago magtungo sa kontinente ng demonyo dahil ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na si Akira ay lumalakas ng mas mabilis kaysa sa iba at tiyak na kailangan nila siya sa kanilang koponan. Sumasang-ayon ng ilang miyembro kay Asahi habang iniisip pa rin ng iba na siya ang pumatay kay Commander Seren. Ang isang maliit na pagtatalo ay nagsisimula sa pagitan nila sa paksang ito ngunit ang mga batang babae ay humakbang upang mamagitin sa kanila. Hinihiling nila kay Sato ang kanyang opinyon sa bagay na ito dahil bilang pinuno siya ang makakagawa ng panghuling desisyon. Sumang-ayon si Sato kay Asahi at naniniwalang mas malakas na si Akira kaysa sa kanila ngunit nagdududa siya na makakatrabaho nila siya. Hindi raw mahilig makisali si Akira sa ibang tao at hindi pa rin niya ito naaalala kahit na magkaklase na sila mula kindergarten. Nagulat ang lahat ng marinig ito at maging si Asahi ay sumang-ayon na si Akira ay hindi eksaktong manlalaro ng koponan. Sinabi ni Sato na ayon sa mga alamat tanging ang banal na espada na hawak ng bayani ang makapagpapabagsak sa Panginoon ng demonyo kaya kailangan niya maging malakas para magawa ang kanyang trabaho. Naniniwala siya na kahit mahanap nila si Akira ay hindi siya papayag na makipagtrabaho sa kanila kung masyadong mahina ang mga ito kaya naman nagpasya siyang hintayin siya sa bansang ito habang lahat sila ay nagsisikap na madagdagan ang kanilang lakas. Sa kabilang banda si Emilia ay nagsasabi kay Akira at Knight tungkol sa kanyang nakaraan. Siya ay pinalaya sa kanyang bansa ng kanyang sariling kapatid na babae at ang kanyang mga tauhan ay impyerno na patayin siya.
Na-corner nila siya malapit sa isang bangin at ginamit niya ang kanyang gravity magic para mahulog sa ilog sa ibaba na nagdala sa kanya palayo sa kaligtasan. Gayunpaman siya ay nasugatan at pagod at sinamantala ng isang itim na putik ang kanyang kahinaan upang lumunin siya ng buo. Ang sumunod na nalaman niya ay nasa piitan siya at ngayon lang siya niligtas ni Akira. Naawa sa kanya si Akira nang marinig ang kwento ngunit nakahanap si Knight ng ilang butas. Sinabi niya na ang mga slime ay hindi kumakain ng mga tao at kahit na ang isa ay kumain ng Emilia siya ay natutunaw sa oras na siya ay nailigtas. Hindi rin niya ito maintindihan ngunit nagpapasalamat siya sa putik na nagdala sa kanya kay Akira. Sinabi sa kanya ni Akira na dapat siyang bumalik at subukang ayusin ang mga bagay sa kanyang kapatid ngunit sumuko na si Emilia. Pakiramdam niya ay hindi niya kayang harapin ang kanyang kapatid ngunit sinabi ni Akira na magiging maayos ang mga bagay-bagay dahil pamilya sila. May kapatid din daw siyang babae at kahit nabastos ito palagi nagmamalasakit pa rin ito sa kanya. Tinanong ni na Emilia at Knight kung gusto niyang bumalik sa kanyang mundo upang makilala ang kanyang pamilya at pinatunayan ni Akira ngunit bago iyon mayroon siyang ibang gagawin. Nagsimula siyang magsalita tungkol kay Seren ang taong nagturo sa kanya kung paano mamuhay sa mundong ito at galit na iniisip ang mga taong pumatay sa kanya. Nanumpa siyang papatayin ang hari at ang prinsesa dahil sa pagpaslang kay Seren at dahil sa kanyang likas na pagpatay kay Emilia at Knight ay nanginginig sa takot. Sinisigaw ni Emilia ang kanyang pangalan na pinutol siya sa kanyang nakamamatay na galit. Nang huminahon na siya sinabi sa kanya ni na Emilia at Knight na alam nila ang pangalan ni Seren dahil isa siyang sikat na Knight Commander. Napagtanto ni Akira na ang mood ay masyadong tense kaya't inilabas niya ang kanyang guwantes at nahinimok ng kanyang mga instincts ng pusa sinubukan ni Knight na suluhin ito. Natutuwa si Akira na makita ang trick na nagtrabaho sa lahat ng mga stray sa paligid ng kanyang bahay ay gumagana din sa isang halimaw na pusa at gusto rin itong subukan ni Emilia. Hindi nagtagal pagkatapos noon nagsimulang magkayakap sina Akira at Emilia kay Knight upang tamasahin ang malambot at malabo na texture ng kanyang balahibo. Sinabi ni Knight kay Akira na maseryosohin ito dahil ang kanilang mga kaluluwa ay magkaugnay at kung ang isa sa kanila ay mamatay ang isa ay mamamatay din. Alam na iyon ni Akira ngunit natutuwa lang siya na naging pamilyar siya sa pusa dahil mahilig talaga siya sa pusa. Sagot ni Emilia na naiinggit siya sa kanya dahil mahilig din siya sa pusa. Kapag tapos na silang maglokohan nagpa siya silang umalis sa piitan. Tinanong ni Akira si Knight kung saan sila dadalhin ng teleportation magic circle ngunit walang ideya ang pusa tungkol dito. Sinabi niya nakakaunti lamang ng mga demonyo ang nakakaalam pa rin ng sining ng paggawa ng mga magic circle at nagpa siya si Akira na hanapin sila at gawin silang magtrabaho para sa kanya sa sandaling maabot niya ang kontinente ng demonyo. Biglang naalala ni Emilia ang isang kwento tungkol sa maputlang asul na mga magic circle na humahantong sa mga tao sa lugar na gusto nila at kung maraming tao ang pumasok dito ito ay tumutugon lamang sa kagustuhan ng isang tao. Sinabi ni Akira na maaaring lumikha ito ng problema para sa kanila ngunit tiniyak sa kanya ni Emilia na pupunta siya kahit saan basta kasama niya ito. Hindi gaanong iniisip ni Akira ang kanyang pahayag habang humahakbang siya sa Magic Circle. Iniisip niya kung maibabalik ba siya nito sa kanyang pamilya ngunit itinutulak ang pag-iisip na iyon dahil nauuna ang kanyang paghihiganti. Sa pamamagitan nito nag-activate ang Magic Circle at ang grupo ay na-teleport sa isang kagubatan kung saan makikita nila ang isang napakalaking puno. Kaagad nagulat si Emilia nang makita ang puno na kinikilala ni Knight bilang World Tree. Sinabi niya na nasa Forest of Elves sila at kahit na hindi makapaniwala si Emilia na dito sila napadpad naisip ni Akira na ito ay isang magandang lugar. Biglang isang duwende na nagtatago sa puno ang bumaril ng palaso kay Emilia ngunit sa kabutihang palad napansin ito ni Akira sa takdang panahon at inilalayo siya sa landas ng palaso. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa mamamana pinalihis ang kanyang palaso gamit ang kanyang punyal at pagkatapos ay mabilis na umabot sa kanyang likuran. Dinala niya ang mamamana sa lupa at kinilala siya ni Emilia bilang si Liam. Sinabi ni Liam na hindi niya inaasahan na mahahanap niya ang taksil nang siya ay dumating upang siyasatin ang liwanag sa lokusyong ito at sinabihan si Emilia na tumakas kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Pinatumba siya ni Akira dahil hindi siya interesado sa kanyang pagyap ngunit napagtanto niya na siya ay masyadong mabagal dahil pinalibutan na sila ng mga duwende. Nandoon ang kapatid ni Emilia na si Kilika para personal na manguna sa kanila at sinabi niya kay Emilia na mamamatay na siya ngayong kusang loob na siyang bumalik sa bansa. Naaalala ni Amelia ang nakaraan kung kailan perpekto ang lahat. Siya ang koronang prinsesa ng kaharian ng mga duwende at kasama ang kanyang kasintahang si Liam binantayan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Kilika na kanyang pagmamalaki at kagalakan. Gayunpaman ang perpektong buhay na iyon ay hindi nagtagal para kay Amelia dahil biglang sinabi sa kanya ni Liam na gusto niyang kanselahin ang kanilang engagement. Nalungkot si Amelia dito pero sinabihan niya itong kausapin ang kanyang papa tungkol dito dahil siya ang nagtayo ng kanilang kasal.
Kaya lang dumating doon si Kilika at sinabi kay Amelia na ayaw siyang pakasalan ni Liam dahil anak siya ng Blight. Simula pa lang iyon ng mga kasawiang palad ni Amelia at ilang sandali lang matapos ang insidenteng ito pinangunahan ni Kilika ang mga sundalo para tugisin siya. Tinawag ng lahat si Amelia na isang kriminal at sinubukan siyang tugisin ngunit kahit papaano ay nakaligtas siya at nakilala si Akira. Ngayon nakakaramdam siya ng kaba habang nakatayo sa harap ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Nakiusap siya kay Kilika na huwag siyang atakihin at nangako na aalis siya kaagad ng bansa. Gayunpaman walang intensyon si Kilika na palayain siya sa pagkakataong ito. Patuloy niyang minumura ang kinakabahan na si Amelia hanggang sa humakbang si Akira at sinabihan siyang isara ang kanyang hanggal na bibig. Tinanong siya ni Kilika kung sino siya at bakit niya tinutulungan ang isang kriminal at sumagot si Akira na siya ay magiliw lamang na mamamatay tao sa kapitbahayan na nakipagkaibigan sa kanyang kapatid ilang araw na ang nakakaraan. Tinanong niya si Kilika kung ano nga ba ang ginawa ni Amelia para tretuhin na parang isang kriminal at tinanggal niya ang kanyang takip sa braso upang ipakita ang pinsalang dulot nito ng lason. Nagulat si Akira nang makita ito at sinabi sa kanya ni Kilika na binigyan siya ni Amelia ng lason na nakatago bilang isang healing potion at ito ang kanyang krimen. Sinimulan ng lahat na campaign si Amelia para sa pagiging isang malupit na asong babae at siya ay bumubulong na siya ay talagang nagbigay sa kanya ng isang healing potion. Tinanong ni Kilika kung inaakusahan niya siya na sinasaktan ang sarili para lang ma-frame siya at tumahimik si Amelia. Pagkatapos ay lumakad si Kilika kay Akira pinasalamatan siya sa pagbabalik ng isang wanted na kriminal sa kanilang bansa at nang malapit na siya sa kanya ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para mamsmerize siya. Huli na si Amelia para alertuhan si Akira tungkol doon dahil kumpleto na ang spell ni Kilika. Tiwala siya na ngayon ay nahulog na rin si Akira sa kanya at naiwan si Amelia na walang magliligtas sa kanya. Biglang sinampal ni Amelia si Kilika sinabihan siyang i-undo ang kanyang kakayahan kay Akira at humingi ng tawad sa kanya dahil siya lang ang may karapatang magdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin. Nagulat si Kilika dito dahil hindi pa niya nakitang lumaban si Amelia ngunit biglang sinabihan ni Akira ang mga babae na magpahinga. Sinabi niya na hindi siya naapektuhan ng mesmerize skill at natutuwa si Amelia habang si Kilika ay nabigla. Sinabi ni Knight na hindi gumagana ang mga spells ng mind control sa mga taong nasa mas mataas na antas kaysa sa caster at totoo ito para kina Kilika at Akira. Tumanggi ang Elven Princess na maniwala na maaaring may mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi ni Akira na tatanggapin niya na mas mahina siya kaysa sa kanya matapos niyang aminin na nilason niya ang kanyang sarili upang i-frame si Amelia. Si Kilika ay naiinis sa ito at inutusan ang mga sundalo na patayin si Akira na handa nang gamitin ang kanyang anino ng magic upang ibagsak ang lahat. Sa kabutihang palad dumating ang hari doon noon at inutusan ang lahat ng mga sundalo na ibagsak ang kanilang mga armas. Nabigla si Kilika nang makita siya dahil dapat na siya ay nasa isang mahabang paglalakbay sa negosyo. Tinanong siya ng Elf King kung ano ang nangyayari dito at sinabi sa kanya ng isang sundalo na nalason ni Amelia si Kilika. Gayunpaman pinipigilan siya ng hari at hiniling sa kanyang anak na babae na sagutin ang tanong. Tumahimik si Kilika habang sinabi ng mga sundalo sa ilalim ng kanyang kontrol na wala siyang ginawa. Agad na napagtanto ng hari na pinatay sila ni Kilika at inutusan niya siya na alisin agad ang spell. Tumanggi siyang sabihin kahit ano kaya't sinabi ng hari na parurusahan siya ng kanyang tatay sa paglaon sa pagiging isang masamang batang babae. Pagkatapos ay lumipat siya kay Akira humihingi ng tawad sa kanya dahil sa mga aksyon ni Kilika. Pagkatapos ay sinabi niya kay Akira na agad na mawala dahil ang iba pang karera ay hindi pinapayagan sa kaharian ng elves. Sinasabi ni Amelia sa hari na iniligtas siya ni Akira mula sa panganib at tinulungan siyang umuwi ngunit wala siyang pakialam doon. Nagalit si Amelia sa kanya at sinabing pupunta siya kasama si Akira sa kasong iyon dahil ayaw niyang maging sa kanyang makitid na pag-iisip na bansa. Galit na galit ang hari sa pakikinig nito at sinabi kay Amelia na itigil ang pag-iisip na malaya siyang gumawa ng anumang gusto niya. Sinabi niya sa kanya na siya ang hinaharap na pinuno ng kanilang kaharian at siya ay mananatili dito upang alagaan ito. Natatakot si Amelia ngunit sinabi ni Akira sa kanyang ama na wala ng ibang tao na gumawa ng mga pagpipilian sa buhay para sa kanya at handa siyang labanan ang sinumang sumusubok na alisin ang kanyang mga karapatan. Noon lamang bumalik si Liam sa kanyang katinoan at sa pag-aaral na kumatok si Akira ng isa sa kanilang mga pinakamahusay na mandirigma nagpasya siyang bigyan siya ng isang pagkakataon. Hinahamon niya si Akira para sa isang tunggalian na may mga karapatan ni Amelia sa stake at hinirang si Kilika na maging kinatawan niya. Tinatanggap ni Akira ang hamon at sumusunod sa hari sa puno ng mundo kung saan gaganapin ang tunggalian. Humihingi ng paumanhin si Amelia sa pagdrag sa kanya sa gulo na ito ngunit tumugon siya na pinili niyang gawin ito mismo.
Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa buong negosyo ng Blight na negosyo at ipinaliwanag ni Amelia na kapag ang isang bata sa labas ng isang pares ng kambal ay hindi kahawig ng kanilang mga magulang, tinawag itong anak ng Blight na magdadala ng malaking kasawian sa kanilang bansa. Nagulat si Akira na sina Amelia at Kilika ay kambal, ngunit si Knight ay mas nakakayuziso tungkol sa kwento ng Child of Blight na napatunayan na isang alamat lamang ng maraming taon na ang nakalilipas. Kinukumpirma ni Amelia na ngunit alam niya na maraming tao pa rin ang gumagamit ng term na iyon para sa kanya dahil hindi siya katulad ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal narating nila ang puno ng mundo at nagpasya si Akira na huwag itago ang kanyang presensya dahil gusto niyang maka-score ng patas na tagumpay. Sinabihan siya ni Amelia na mag-ingat dahil si Kilika ang pinakamagaling na elepante na eskrimador. Sinabi ni Akira na tila pinapahalagahan niya ang kanyang tusong kapatid sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, at sumagot si Amelia na nakita niya ang pagsisikap na ginawa niya sa kanyang pagsasanay. Habang nagsisimula ang tunggalian, hindi man lang hinugot ni Akira ang kanyang espada, at nang sabihin sa kanya ni Kilika na ilabas ang kanyang espada, sinabi niya sa kanya na ayaw niyang aksidenteng mapatay siya. Iniisip ni Kilika na madali siyang mananalo at maibabalik ang tiwala ng kanyang ama, ngunit hindi man lang siya pinansin ni Akira. Sa halip, pinasalamatan niya si Amelia na nagalit sa ngalan niya kanina at namula siya. Dahil doon sinenyasan ng hari ang pagsisimula ng tunggalian at agad na sinisingil ni Kilika si Akira. Sinimulan niyang iwagayway ang kanyang espada sa kanya ng tumpak, ngunit mas mabilis siya kaysa sa kanya at madaling umiwas sa kanyang mga pag-atake. Nakikita niyang medyo malakas at mabilis ito para sa isang duwende, ngunit hindi pa rin ito kayang pantayan ang kakayahan nito. Nilagpasan niya siya at itinulak siya palayo, ngunit may alas si Kilika sa kanyang manggas. Binibigyang diin niya ang kanyang espada gamit ang mahika ng hangin at nagpadala ng malakas na bulkzo patungo kay Akira, itinulak siya pabalik. Kahit papaano ay naiiwasan niya ito, ngunit patuloy siyang tinutulak ni Kilika pabalik. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng pagkakataong makabawi at sinipa si Kilika sa kanyang mga paa, at sa oras na bumangon siya, nasa likod na niya ito. Sinabihan siya ni Akira na sumuko na at hiniling sa kanya na bumawi kay Amelia dahil nagmamalasakit pa rin ito sa kanya. Tumanggi si Kilika, ipinahayag na hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang kapatid na kumuha ng lahat sa kanya. Kaagad siyang naglunsad ng isa pang malakas na pag-atake, itinulak si Akira pabalik, ngunit pinalihis nito ang hangin sa gilid, sa halip ay tinamaan ang mga sundalong duwende. Inutusan ni Akira si Knight na protektahan si Amelia mula sa mga walang ingat na pag-atake at nag-transform siya sa kanyang mas malaking bersyon upang harangan ang mga pag-atake ng hangin. Samantala, sumigaw si Kilika na wala na siyang natitira dahil inalis lahat ng kapatid niya sa kanya. Naaalala niya ang kanilang pagkabata noong sila ay talagang malapit sa isa't isa, ngunit nang matuklasan na si Amelia ay isang spirit medium na maaaring yumuko sa mundo sa kanyang kalooban kung ang kanyang kapangyarihan ay nagising, ang lahat ay nagsimulang mag-iba sa kanya. Tumigil sila sa pagpansin kay Kilika, and that made her snap. Ngayon gusto niyang bawiin ang lahat kay Amelia na talagang nag-aalala sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating doon si Liam na may dalang balot na bagay na hinihiling kay Amelia na iligtas si Kilika kasama nito. Ang nakabalot na bagay ay lumabas na isang sangay ng Holy Tree, at gamit ang kapangyarihan nito pinalaya ni Amelia ang lahat mula sa brainwashing ni Kilika. Nang makitang wala na siyang kontrolado ngayon, nawala ng malay si Kilika at ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan para salakayin si Akira, na napagtanto na kapag umiwas siya tatamaan si Amelia. Gumagamit siya ng shadow magic para kontrahin ang wind attack ni Kilika, ngunit pagkatapos ay napagtanto na siya ay mas malakas at ang kanyang pag-atake ay lalamunin si Kilika ng buo sa bilis na ito. Sa init ng sandali, nagpasya siyang hilahin ang mahika ng anino patungo sa kanyang sarili sa halip. Habang napapalibutan siya ng mga anino, natatakot si Akira na mapinsala siya, ngunit sa kanyang pagtataka ang kanyang katawan ay natatakpan ng madilim na aura. Hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit patuloy pa rin ang paniningil na kipagsagupaan kay Kilika at pinaalis ito sa laban. Nalungkot si Kilika na nawala na sa kanya ang lahat ngayon, ngunit sinabihan siya ni Akira na itigil ang pag-iyak sa lahat ng oras dahil bulag siya sa mga taong tunay na nagbibigay ng kanyang atensyon. Sa sandaling iyon, dumating doon sina Amelia at Liam at sinabi ni Kilika na dapat ay minamaliit niya si Liam kung ang kanyang nakakatuwang kakayahan ay unang nawala sa kanya. Sinabi niya na dumiretso siya kay Amelia sa sandaling malaya siya, ngunit sinubukan ni Amelia na ipaliwanag na hindi siya kailanman nasa ilalim ng kanyang spell sa unang lugar. Si Kilika ay tumangging maniwala sa kanya at nagtanong kung paano nila siya parurusahan para sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, sinabi ng kanyang ama na kung sino man ang karapat-dapat na parusahan siya iyon. Hindi maintindihan ni Kilika ang ibig niyang sabihin, kaya inalis ng kanyang ama ang pagkalimot na ginawa nito sa kanya. Nabawi ni Kilika ang mga nawalang alaala simula pagkabata. Dati siyang nagsasanay ng husto para lumakas at nagpas siyang pumasok sa to level up.
Gayunpaman pinayagan lang siya ng kanyang ama na pumunta sa ikatlong palapag at hindi siya kumpiyansa kung ito ay sapat na. Isang araw isang makulimlim na babae ang nag-alok sa kanya ng tulong upang mabilis na lumakas. Binigyan niya siya ng magic item na maaaring magpatawag ng mas malalakas na halimaw na tutulong sa kanyang pag-level up ng mabilis at kinuha ito ng inosenteng Kil-Ika nang hindi nag-iisip. Gayunpaman sa sandaling ginamit niya ang magic item ang mga makapangyarihang orc ay lumitaw sa kanyang harapan at hindi siya maaaring manalo laban sa kanila sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Nagpasya siyang tumakas sa halip ngunit nang sundan siya ng mga orc palabas ng piitan nag-alala siya na ang kanyang mga tao ay nasa panganib sa ganitong bilis. Kaya nagpasya siyang harapin ang mga orc ng buong lakas. Nang malapit na siyang matalo sumugod si Liam para tulungan siya sa mga sundalo ngunit biglang isang tusong duwende ang tumalon mula sa mga palumpong at tinusok ang dibdib ni Liam gamit ang braso nito. Habang tumatawa ang makulimlim na babae na matagumpay ang kanyang plano na wasak si Kil-Ika at kailangang gamitin ng hari ang kanyang mahika para makalimutan niya ang lahat ng ito. Sa kabutihang palad na gawang iligtas ni Amelia ang araw sa pamamagitan ng paglikha ng magic para buhayin si Liam at iba pang patay na sundalo. Pagkatapos ng araw na iyon sinubukan ng lahat na panatilihin ang kanilang distansya mula sa Kil-Ika upang hindi nila sinasadyang ibunyag sa kanya ang katotohanan. At naisip niya na wala silang pakialam sa kanya dahil si Amelia ay isang spirit medium. Sinabi ng hari na gusto niyang manalo si Kil-Ika sa tunggalian laban kay Akira at patunayan ang kanyang halaga bilang isang maharlika na magbibigay sa kanya ng sapat na kumpiyansa upang harapin ang pagkabigla na matatanggap niya kapag ibabalik niya ang kanyang mga alaala. Gayunpaman hindi siya maaaring manalo sa laban at kinailangan niyang ibalik ang mga alaala niya sa ibang paraan. Biglang lumuhad si Liam sa harapan ni Kika sinabing ayaw nitong mapahamak si Amelia kaya nagkunwari itong nasa ilalim ng mesmerized spell nito at tinulungan itong ipatapon si Amelia. Hindi makapaniwala si Kil-Ika kung paano nangyari iyon at ibinunyag ng hari na ang isang dahon ng World Tree ay pumasok sa katawan ni Liam noong siya ay muling binuhay kaya medyo immune na siya sa lahat ng negatibong epekto. Humingi ng paumanhin si Liam sa hindi pagharap sa mga bagay sa paraang makapipigil sa sinuman na masaktan at napagtanto ni Kil-Ika na siya ang mali sa lahat ng panahon. Sinisi niya ang lahat kay Amelia kahit na siya ang dahilan ng gulo ng lahat ng nasa paligid niya. Nagsimula siyang umiyak at sinumpa ang sarili ngunit sinabihan siya ni Amelia na huwag gawin iyon dahil kamangha-mangha siya. Ang dalawang kapatid na babae ay nagkaroon ng isang emosyonal na muling pagkikita at pagkatapos ay ang mga sundalo ay nagmamadali upang suriin si Kil-Ika at gamutin ang kanyang mga sugat. Laking gulat niya nang makitang lahat ay nagmamalasakit sa kanya kahit na wala sila sa kanyang kontrol. Nang maglaon ng gabing iyon nagsagawa ang hari ng welcome party para kay Akira mula nang manalo siya sa tunggalian at pumayag siyang hayaan si Amelia na magpasya sa kanyang hinaharap. Nagpasya siyang pumunta saan man gustong pumunta ni Akira at ibinunyag niya na susunod siyang pupunta sa Beastman Continent dahil sinabi sa kanya ni Knight na ito ang pinakamagandang lugar para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng party tinawag ni Amelia si Akira sa isang tahimik na lugar at hiniling na sabihin ang kanyang pangalan. Pinipilit niya at natutuwa siya sa pagtawag niya sa pangalan niya. Ipinangako niya na hinding-hindi siya mahihiwalay sa kanya at naiinis si Knight na makita silang parang mga bata. Kasabay nito nasa barko ang mga kaklase ni Akira. Humingi ng paumanhin si Sato kay Asahi na hindi na sila makapaghintay kay Akira ngunit naiintindihan niya ito dahil hindi sila magiging mas malakas doon. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay patungo sa Beastman Continent upang maasa ang kanilang mga kakayahan at makakuha ng mas mahusay na mga armas. Di nagtagal pagkatapos noon oras na para umalis sina Akira at Amelia sa kaharian ng duwende at lahat ay nagtitipon upang makita sila. Pinagtagpi-tagpi na nina Amelia at Kil-Ika ang kanilang relasyon at sinabi rin nina Liam at Akira sa isa't isa na alagaan ang kanilang mga babae. Pagkatapos ay sinabi ng hari kay Akira na may mga sundalong sasamahan siya hanggang sa hangganan ng kanilang bansa dahil maraming kidnapong sa rehiyong iyon kamakailan. Si Amelia ay kumapit kay Akira na sinasabi na siya ay sapat na malakas upang protektahan siya ngunit ang hari ay hindi lubos na kumbinsido dahil siya ay talagang nag-aalala tungkol sa kanyang anak na babae. Sinabi ni Kil-Ika na pupunta siya upang protektahan si Amelia sa halip na ang hari at nais ni Liam na sumama sa kanya. Ang iba pang mga sundalo ay nais ding sumama ngunit ayaw ni Akira ng anumang pasanin kaya lahat sila ay tumanggi. Hindi nagtagal sumakay sina Akira at Amelia sa karwahe patungo sa hangganan habang ang mga sundalo ay patuloy na nanunood sa kanilang paligid. Tinanong ni Akira si Knight kung bakit siya kumikilos ng tahimik sa harap ng hari ng mga duwende at sumagot siya na karamihan sa mga tao ay hindi gusto ng mga halimaw at siya ay nananatiling tahimik upang hindi magdulot ng gulo para kay Akira. Pagkatapos ay tinanong siya ni Akira kung ang pagkilos ng masyadong masunurin ay hindi magdudulot sa kanya ng problema sa Demon King at pinaninindigan ni Knight.
Sinabi niya na ang kanyang mga pandama ay nakaugnay pa rin sa Demon King kaya nakikita at naririnig niya ang lahat. Gayunpaman hindi kinokontrol ng Demon King ang pag-uugali at katapatan ni Knight at ipinahayag niya na hindi niya ipagkanulo si Akira. Nagtanong si Akira kung ano ang gagawin niya kung sakaling kailanganin niyang makipaglaban sa Demon Lord at nagpasya si Knight na huwag isipin ito ngayon. Sinabi niya na gusto lang ng Demon Lord na makita si Akira at iminumungkahi ni Amelia na baka gusto talaga niya maging kaibigan niya. Sinusuportahan ni Knight ang kanyang mungkahi na nagsasabi na si Akira ay talagang cool kahapon at tiyak na nakuha nito ang interes ng Demon Lord. Sinabi niya na walang sino man ang maaaring gumamit ng mahika ng anino ngunit pinahire ni Akira ang kanyang sarili dito. Sinabi ni Akira na hindi ito kahanga-hanga gaya ng iniisip nila nang biglang nawala ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng panganib. Inutusan niya ang mga sundalo na ihinto ang karwahe at lumabas upang malaman na ang mga kidnapper ay naghihintay sa kanila na may isang hostage. Pinagbantaan nila na papatayin ang babae kung gagawa ng anumang galaw si Akira at ang kanyang grupo at pagkatapos ay ibibigay sa kanila ang isang lubad upang itali ang isa't isa. Nakilala ng isa sa mga bandido si Amelia at nagsimula siyang mag-isip kung gaano kasaya ang kanilang amo kapag dinala nila sa kanya ang Elf Princess bilang alay. Habang ang mga bandido ay ginulo nito ginamit ni Akira ang kanyang kakayahan upang itago ang kanyang presensya at pagkatapos ay itumba ang mga bandido bago pa man sila makapikit. Nang bumalik siya sa normal ang mga bandido ay nasa lupa at sinabi ni Akira sa mga sundalo na itali sila. Samantala pinalaya ni Amelia ang hostage at pagkatapos ay tinanong ni Akira ang mga bandido. Nagtatanong tungkol sa kanilang amo na tinawag nilang Graham kanina isang sundalo ang nagsabi sa kanya na si Graham ay isang royal sa Urok ang pinakamalaking bansa ng Beast Folk. Sinabi ni Akira sa mga sundalo na ibalik ang mga bandido sa kabisera dahil maaari niyang ipagpatuloy ang paglalakbay ng mag-isa mula sa puntong ito. Sinabi sa kanya ng mga sundalo na mayroon silang mga utos na ihatid siya sa daungan ngunit nagawa ni Akira na kumbansihin silang bumalik. Hindi nagtagal nakarating sila sa daungan at sumakay ng barko. Sinabi ni Akira sa kanyang mga kaibigan na sa sandaling makarating sila sa Beast Folk Continent makakakuha siya ng ilang magagandang armas at mag-level up pa. Nagulat si Amelia nang marinig na gusto pa rin niyang lumakas at tumugon si Akira na hindi siya mag-iiwan ng anumang mga bato upang ipaghiganti si Commander Seren. Sinabi sa kanya ni Knight na ang port town sa Beast Folk Continent ay may piitan at maaari siyang mag-level up doon. Gayunpaman ang pag-abot doon ay aabutin sila ng hindi bababa sa ilang araw at pansamantala dapat silang magpahinga at mag-enjoy sa biyahe. Habang naglalakbay ang barko nasa sabik si Amelia na muling likhain ang mga eksena mula sa Titanic. Pinag-uusapan niya kung paano niya gustong gawin ang Titanic pose kasama niya ngunit siya ay isang Sigma na lalaki na hindi nagbibigay ng anumang pansin sa kanya. Sa halip nagpasya siyang magbasa ng aklat na ibinigay sa kanya ng hari bilang regalo sa pamamaalam. Isinusumpa ni Amelia ang kanyang ama sa pagbibigay kay Akira na nakakagambala sa kanya mula sa kanya ngunit wala siyang pakialam sa kanyang opinyon. Patuloy niyang binabasa ang mga aklat sa buong paglalakbay nila at hindi nagtagal narating nila ang kontinente ng hayop. Ang kanilang unang hintuan ay ang port town ng Earth at nalaman ni Akira na mga tao lamang ang gumagawa ng trabaho dito. Hindi na niya ito masyadong pinag-iisipan at nagpatuloy ngunit may tatlong maliliit na tug na na-corner sa kanya. Sinabi nila sa kanya na iwanan ang babaeng duwende at tumakas at ang kanilang saloobin ay napagtanto ni Akira na ang mga beastmen ay may diskriminasyon laban sa mga tao. Siya ay gumagalaw patungo sa mga beastmen na minamaliit sa kanya at sumugod sa unahan upang bigyan siya ng isang mahusay na wupong ngunit ginamit ni Akira ang kanyang anino sa lamangka upang ihagis ang mga patak ng kadiliman sa kanilang mga mata ninakaw ang kanilang paningin. Pagkatapos ay lumakad siya sa lungsod kung saan ang lahat ay tila natatakot sa gabi. Tinanong ni Amelia si Knight kung may alam ba siya tungkol dito at sumagot siya na ang mga tao sa kontinenteng ito ay may napakagandang dahilan para matakot sa mga itim na pusa. Di nagtagal pagkatapos nito nag-book sina Akira at Amelia ng isang silid sa hotel at kumain ng masaganang pagkain. Nagpasya si Akira na matulog at sinabi sa kanya ni Amelia na ang kanilang mga kama ay medyo malaki. Sinabi niya na ang isang kama lamang ay dapat na sapat para sa kanilang dalawa at si Akira ay nagulat dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kadirekta. Nagpasya si Knight na gampanan ang papel ng wingman para kay Amelia at sinabi niya kay Akira na lalabas siya sa isang hating gabi na paglalakad kaya dapat nilang gawin ang anumang gusto nila. Si Akira ay naiwang naguguluhan ngayon at si Amelia ay masayang lumukso sa shower para sa kanya. Gayunpaman kapag siya ay lumabas sa shower si Akira ay nakatulog na at ayaw niya itong gisingin. Marahan niya itong hinalikan sa pisngi at natulog sa tabi niya ngunit lumabas na si Akira ay nagpapanggap lang natulog dahil ayaw niyang gumawa ng kahit ano sa despot na asong babae. Kinaumagahan bumalik si Knight sa tamang oras nang magising si Akira.
Ilang segundo lang ay nagising na rin si Amelia at pagkatapos ay sinabihan silang dalawa ni Knight na magbihis dahil may bisitang darating. Ang panauhin ay isang goth beast folk blacksmith na nagngangalang Crow na tinawagan ni Knight para tulungan si Akira. Malamig na sagot ni Crow na hindi siya makatanggi sa isang summon mula sa bangungot ni Olderia at si Amelia ay curious kung ano ang ibig sabihin nito. Si Akira naman ay may ideya na kung ano ang pinag-uusapan ni Crow kaya hindi na siya nagdetalye. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at agad na hiniling ng panday na makita ang kanyang sandata. Ipinakita sa kanya ni Akira ang espada na naputol sa maraming puntos at masasabi agad ni Crow kung saang piitan niya ito ginamit batay sa mga pattern ng pinsala. Humanga si Akira at nagtanong kung maaari ba niyang ayusin ito at sumagot ang Goth Beastman na gagawin niya ito para sa tamang halaga ng pera at hilaw na materyales. Tinanggap ni Akira ang mga kondisyon at pagkatapos ay hiniling sa kanya na maghanda din ng 20 na paghagis ng mga sandata. Napagtanto ni Crow na si Akira ay isang assassin ngunit pakiramdam niya ay hindi pa siya handang panghawakan ang kanyang mga sandata nang hindi nasisira ang mga ito. Nagalit si Amelia nang marinig ito ngunit sinabihan siya ni Akira na magpalamig dahil tama si Crow. Sumang-ayon si Knight na sinasabing maaaring panday na si Crow ngunit noong unang panahon miyembro siya ng Heroes Party. Nagulat dito sina Akira at Amelia ngunit ayaw ni Crow na isipin ang nakaraan. Inabot niya kay Akira ang listahan ng mga hilaw na materyales na kailangan kasama ang gastos sa pag-aayos. Inalis niya iyon at sinabi ni Knight kay Akira na si Crow ay maaaring magkaroon ng isang mapagmataas na saloobin ngunit siya ang pinakasanay na panday sa buong kontinente. Naniniwala si Akira sa kanya ngunit iniisip niya kung paano niya mabilis na makakalap ng kinakailangang halaga ng pera. Sinabihan siya ni Knight na pindutin ang piitan at manghuli ng ilang halimaw para doon at maaari rin siyang makakuha ng ilang hilaw na materyales sa proseso. Samantala naiinip na si Amelia at bigla niyang sinabi kay Akira na may kakausapin siya kay Crow. Sinabi niya kay Knight na sumama kay Amelia habang nangangalap siya ng ilang impormasyon pansamantala. Sinundan ni Amelia si Crow sa kanyang pagawaan at malamig niyang tinanong kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Amelia na ang nakaraang Heroes Party ay nabigo na talunin ang Demon Lord at tanging ang Hero and the Beast Folk lang ang bumalik. Naisip ni Crow na gusto niyang magtanong tungkol sa duwende na miyembro din ng kanilang partido ngunit hindi interesado si Amelia doon. Sa halip gusto niyang matutunan kung paano lumaban kay Crow dahil malinaw naman sapat na ang lakas niya para makatakas mula sa kastilyo ng Demon Lord. Agad na binaril ni Crow ang kanyang kahilingan na sinasabi sa kanya na hindi na siya kukuha ng sinumang alagad. Nagulat si Amelia nang marinig ito at tinanong kung mayroon ba siyang disipulo sa nakaraan at sinabi sa kanya ni Crow na marami siyang ngunit walang sino man ang makatiis sa kanyang pagsasanay at sila ay sinira o tumakas. Nangako si Amelia na hindi siya tatakas o masisira. Gusto niyang manatili kay Akira ngunit mas malakas ito kaysa sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang magsanay ng husto at maabot ang kanyang antas. Tinanggihan pa rin ni Crow ang kanyang kahilingan at pagkatapos ay bumaling kay Knight sinabi na tinanggap lamang niya ang kahilingan na ayusin ang mga sandata ng kanyang amo at wala nang iba pa. Pumayag naman si Knight at sinabi sa kanya na hindi niya amo si Amelia kaya maaari niyang tanggihan ang kahilingan nito. Gayunpaman hindi siya masaya na tinatawag siya ni Crow bilang Nightmare of Idria sa bawat oras. Sinabi ni Crow na karapat-dapat lang siyang tawagin ng ganoon at hindi na napigilan ni Amelia ang kanyang kuryosidad ngayon. Tinanong niya si Knight kung ano ang pinag-uusapan nila at sinabi niya sa kanya na 100 taon na ang nakalilipas ang Idria ang pinakamaunlad na lungsod sa kontinente ng Beast Folk. Inutusan siya ng Demon Lord na salakayin ito bilang pagganti sa Beast Folk na sumalakay sa kanyang teritoryo. Ang kanyang layunin ay magdulot lamang ng kaunting pinsala at takutin ang mga nasa kapangyarihan ngunit ang kanyang napakapangit na instinct ay nanag sa kanya at siya ay nagngangalit lubusang sinisira ang lungsod. Noong araw na iyon nakuha niya ang palayaw na Nightmare of Idria at Black Cats naging simbolo ng takot sa buong kontinente. Naririnig ni Akira ang buong kwento dahil sa kanyang telepatikong link at masama ang pakiramdam niya para kay Knight ngayon. Sa kabilang banda sinabi ni Knight kay Amelia na dahil sa pangyayaring iyon sobrang nayanig siya sa pag-iisip na pakiramdam niya ay wala ng saysay na mabuhay pa. Gayunpaman pagkatapos makilala si Akira lumipat na siya mula sa kanyang nakakahiyang nakaraan at ngayon ay gusto niyang mabuhay para sa kapakanan ng kanyang bagong amo. Nanunuya si Crow nang marinig iyon ngunit sinabi niya kay Knight na wala siyang sama ng loob sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kwento na binibigkas ni Knight at sinabi kay Amelia na sa lalong madaling panahon pagkatapos ng insidente pumunta siya sa isang memorial upang magbigay galang sa mga biktima ng pag-atake ni Knight. Nakapagtataka nandoon din si Knight at magkakilala silang dalawa. Sa oras na iyon sinabihan ni Knight si Clo na hampasin siya kung gusto niyang maghiganti ngunit hindi interesado ang Beastman. Naisip niya na ang gabi ay walang iba kundi isang kasangkapan para sa Demon Lord at walang kabuluhan ang paghihiganti sa kanya.
Gayunpaman ayaw niyang maghiganti sa Demon Lord dahil ang tunay niyang kaaway ay ibang tao. Sinabi niya kay Knight na ang kanyang kapatid na babae ay nakatira sa lungsod ngunit hindi siya namatay sa kanyang pag-atake. Siya ay kabilang sa mga nakaligtas at tumutulong sa pagsajap sa mga nasugatan nang dumating doon ang maharlikang nagngangalang Graham. Nagmamadali siyang umalis sa bayan dahil sa takot na babalik si Knight at handa siyang pumutok sa mga bumagsak na gusali para maglinis ng daanan walang pakialam sa mga taong natigil doon. Sinubukan siyang pigilan ng kapatid na babae ni Crow ngunit pinalayas niya ito at pagkatapos ay pinasabog ang lahat sa kanyang paraan na pinatay ang lahat sa lugar. Galit na galit si Crow at gusto niyang maghiganti kay Graham ngunit pinigilan niya ang sarili dahil naisip niyang hindi ito gusto ng kanyang mabait na kapatid. Tinawag siyang duwag ni Amelia matapos marinig ang kanyang kwento dahil pakiramdam niya ay ginagamit niya ang kanyang kapatid na babae bilang dahilan para tumakas sa alitan. Nagalit siya doon ngunit inihayag niya na siya ay dating ngunit pagkatapos ay binigyan siya ni Akira ng kumpiyansa na harapin ang kanyang mga problema ng direkta. Hindi na marinig ni Crow ang kanyang virtue signaling at sinabihan niya itong magwala. Sa kabilang banda pumunta si Akira sa piitan at nalaman na ang pagpasok ay pinaghihigpitan ayon sa ranggo ng adventurer habang iniisip niyang itago ang kanyang presensya upang makalusot. Isang halimaw na pagsiklab ang naganap. Ang mga malalaking sulok ng enerhiya ay pumapasok sa gusali ng piitan at ang malalakas na halimaw ay lumabas sa mga butas. Ang mga ugat ng enerhiya ay sinusunog ang lahat sa kanilang paraan at si Amelia na kababalik lang mula sa lugar ni Crow ay gumagamit ng kanyang gravity magic upang sugpuin sila. Sinabihan niya si Knight na tulungan ang mga tao at nagmamadali siyang iligtas ang pinakamaraming tao hanggat kaya niya. Habang pinipigilan ni Amelia ang enerhiya sa ilalim ng kontrol dumating doon ang isang nakahod na batang lalaki na nakasakay sa isang halimaw at sinabing ang kanyang mahika ay nagbabalik ng ilang magagandang alaala. Kinilala siya ni Amelia bilang ang bastard na nanlinlang kay Kilika upang palabasin ang isang grupo ng mga orc na humahantong sa insidente. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang Orem at sinabi kay Amelia na inutusan siya ng Demon Lord na huwag siyang patayin dahil mayroon itong kakaibang magic. Gayunpaman pinahihintulutan siyang saktan siya ng sapat upang mapanatili itong buhay. Tumugtog siya ng kakaibang flute at ipinadala ang energy tendril para palibutan siya at napansin ni Amelia na may mga halimaw na naghihintay sa loob nito. Siya ay ganap na nakulong ngayon at napagtanto na walang paraan upang maiwasan ang pag-atake ni Orem. Sa kabilang banda si Akira ay abala sa pakikipaglaban sa mga halimaw nang makipag-ugnayan sa kanya si Knight na sinasabi sa kanya na si Amelia ay inagaw ng isang demonyo na nagdala sa kanya sa piitan. Agad na sumugod si Akira sa piitan ngunit napakaraming halimaw sa daan at ang asul na enerhiya ay humaharang din sa kanyang daraanan. Kinuha niya ang isang espada mula sa kamay ng isang patay na lalaki at nagsimulang manghuli ng mga halimaw ngunit ang pamamaraang iyon ay hindi sapat na mabilis. Dumating doon si Knight at humingi ng paumanhin dahil hindi niya nagawang protektahan si Amelia ngunit sinabi sa kanya ni Akira na hindi ito mahalaga ngayon. Sinabi niya sa kanya na bumalik dahil haharapin niya ang lahat ng sabay-sabay. Agad na lumipad si Knight at pagkatapos ay pinakawala ni Akira ang kanyang shadow magic upang lumunin ang lahat ng mga halimaw at ang asul na enerhiya ng sabay-sabay. Pakiramdam niya ay naabutan siya ng kanyang galit at iniisip na naging mahalaga si Amelia para sa kanya kaya nakakaramdam siya ng matinding emosyon. Nanunumpa siya na ililigtas niya siya sa lahat ng mga gastos ngunit nang matapos niyang kainin ang lahat gamit ang kanyang mahika ng anino nawalan siya ng malay pagkatapos gumamit ng labis na enerhiya. Pinapanood ni Knight ang lahat ng ito mula sa langit at sa sandaling bumagsak si Akira sumugod siya sa kanyang tabi. Iniisip niya kung paano siya tutulungan nang biglang narinig niya ang boses ng sistemang nagsisilbi kay Akira. Sinasabi ng boses na gumamit si Akira ng mas maraming mana kaysa sa kayang hawakan ng kanyang katawan kaya automatikong maa-activate ang healing shadow magic para gamutin siya. Mabilis na tinakpe ng mga anino si Akira at pagkatapos ay nagsimulang kumikinang ang kanyang katawan habang ang shadow magic ay gumagamit ng nakaimbak na mana upang ayusin ang kanyang katawan. Mapapanood lang ito ni Knight nang may pagkamangha at pagtataka hindi maintindihan ang nangyari. Pagkalipas ng isang araw nagising si Akira na may pagkagulat at tinanong si Knight kung nasaan siya ngayon. Ipinahayag ni Knight na dinala niya siya sa bahay ni Crow pagkatapos niyang mamatay at makita ang papalubog na araw. Tinanong ni Akira kung 5 oras siyang walang malay. Sinabi sa kanya ni Knight na siya ay giniginaw sa loob ng isang araw at 5 oras na maliwanag dahil gumamit siya ng masyadong maraming mana ng sabay-sabay. Sinabi niya kay Akira na sa kabutihang palad ang kanyang shadow magic ay nag-activate sa sarili nito at pinagaling siya dahil namatay siya kung hindi. Tinanong niya kung ano mismo ang magic ng anino at sumagot si Akira na wala siyang ideya. Hindi raw ito mahalaga sa ngayon dahil may mas malaking bagay silang dapat ipag-alala. Agad siyang bumaba kung saan naghihintay sa kanya si Uwak.
Nagpasalamat si Akira sa pagpapahiram sa kanya ng kama at hiniling na ilagay din ito sa kwenta. Tinanong siya ni Crow kung saan siya pupunta at sumagot si Akira na kailangan niyang iligtas si Emilia sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ng panday ng Goth na mahigit isang araw na at maaaring dinala na si Emilia sa kontinente ng demonyo. Ipinahayag ni Akira na papasok siya sa kastilyo ng Panginoong Demonyo ngunit hiniling sa kanya ni Crow na huminahon. Sumigaw si Akira na siya ay kalmado ngunit nagmamadali lamang at tinanong ni Crow kung paano niya masasabing kalmado siya kung nakalimutan niya ang kanyang mga sandata sa likod. Sinaman siya ni Akira at sinabing wala siyang anumang arma sa ngayon dahil sumasailalim sila sa pagkukumpuni ngunit sinabihan siya ni Crow na tumingin sa mesa. Pinutol niya ang espada ni Akira sa dalawang maiikling dagger dahil mas bagay ang mga ito para sa isang assassin. Sinagot din niya ang mga hilaw na materyales at gastos sa pag-aayos dahil ito ay isang emergency ngunit hiniling ni Akira na bayaran siya sa lalong madaling panahon. Sinuri ni Akira ang mga dagger at nagpasalamat kay Crow na may isa pang regalo para sa kanya. Inihagis niya ang isang singsing sa kanya na sinasabing pinik ito ng pangalawa o pangatlong bayani. Ang singsing ay may ilang mga salita na nakasulat dito na nagsasabing aakayin kita kahit saan. Nagulat si Crow na nabasa ito ni Akira at sinagot niya na ito ang wika ng kanyang mundo. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng singsing at sinabi sa kanya ni Crow na tinutulungan nito ang tagapagsuot nito na mahanap ang hinahanap nila. Sa sandaling marinig ito ni Akira isinuot niya ang singsing at pinaandar ang kapangyarihan nito. Ang singsing ay naglalabas ng laser pointer na tumuturo patungo sa piitan at sinabi ni Crow kay Akira na siya ay mapalad na hindi dinala ng mga demonyo si Emilia sa kaharian ng demonyo. Agad na nilagyan ni Akira ang kanyang gamit at nagmamadaling pumunta sa piitan sakay sa likod ni Knight na humiling sa kanya na huwag maging walang ingat tulad ng huling araw muli. Sumangayon si Akira sinabi na hindi niya dapat ipagsapalaran ang kanyang buhay ng walang pasensya dahil nangangahulugan iyon na maaaring mamatay si Knight kasama niya. Sinabi sa kanya ni Knight na hindi siya nag-aalala sa kanyang sarili at ayaw lang niyang masaktan si Akira. Samantala si Emilia ay nasa piitan pagod at nasugatan. Ang demonyong nagngangalang Orem ay masayang nakikipag-usap sa kanya na nagsasabi na ang mga bagay ay talagang maayos ngayon. Ibinunyag niya na may spell ang mga demonyo para kontrolin ang mga halimaw ngunit na-curious siya kung paano nila naapektuhan ang mga tao at iba pang species. Nagpadala siya ng lumilipad na alupihan patungo kay Emilia at sinabing salamat sa kanya nalaman niyang hindi kayang kontrolin ng kanyang espesyal na spell ang mga duwende ngunit maaari silang hindi makakilos. Iniipon ni Emilia ang kanyang lakas para tanungin siya kung bakit niya siya pinananatili sa piitan. Tumugon si Orem na ang mga demonyo sa ikalawang baitang o mas mataas lamang ang maaaring gumamit ng teleportation magic ngunit sa kasamaang palad siya ay isang demonyong pangatlong baitang lamang na hindi maaaring gawin iyon. Kaya naman hinihintay niyang pumunta rito ang kanyang amo at dalhin sila sa kontinente ng demonyo gamit ang kanyang teleportation spell. Hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang amo ngunit hindi rin siya nagmamadali dahil ang sarap niyang kausapin si Emilia. Sinabi niya sa kanya na magtanong ng anumang nais niyang malaman at sasagot siya ng tapat. Kumpiyansa siya na kahit na magpakita si Akira sa harap ng kanyang amo at sabihin sa kanya ni Emilia ang lahat hindi niya ito magagawang talunin. Gayunpaman tinitiyak niya sa kanya na hindi siya masasaktan sa proseso dahil kailangan niyang dalhin siya sa Panginoon ng demonyo sa pinakamagandang kondisyon. Kasabay nito hinahanap ni Akira si Emilia at ang singsing ay patuloy na nakaturo patungo sa piitan. Nagpasya siyang magmadali nang dumating ang isang wizard na may hooded na humihiling sa kanya na pagbigyan ang kanyang kahilingan. Naaalala siya ni Akira bilang isang stalker na sumusunod sa kanila at sa sandaling hilingin sa kanya ng mabalahibong wizard na isama siya upang iligtas si Emilia hinawakan niya ito sa kwelyo. Sinabihan niya ang batang babae na ihayag kung paano niya nalaman ang tungkol kay Emilia at kung nakita niyang mapanganib siya papatayin niya ito kaagad. Sinabi sa kanya ng babae ang tungkol sa kanyang skills and tracker at kung paano niya ito ginamit para sundan si Emilia hanggang sa mawala siya sa piitan. Ginamit din niya ang kasanayan upang makita na si Akira ay patungo sa piitan at ngayon ay gusto niya itong tulungan. Mapapatunayan ni Knight na hindi nagsisinungaling ang babae kaya ibinaba siya ni Akira at pagkatapos ay tinanong siya kung bakit gusto niyang sumama sa kanya. Unang ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Lia ang unang prinsesa ng Bestfolk Nation ng Urok. Nakakuha siya ng impormasyon na si Emilia ang pinupuntirya ng demonyo kaya pumunta siya rito para ipaalam sa kanya at kay Akira ang tungkol dito. Gayunpaman naisip niya na si Akira ay hindi maniniwala sa isang estranghero nang walang anumang patunay kaya nagpasya siyang i-stalk na lang siya hanggang sa umatake ang mga demonyo kahapon. Hindi pa rin siya lubos na pinagkakatiwalaan ni Akira kaya ginamit niya ang kanyang world eye skill sa kanya at nalaman niyang nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang nagagawa ng kanyang kasanayan sa pagharang sa espiritu at nabigla si Lia.
Tinanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang mga kasanayan ngunit sinabi sa kanya ni Akira na sagutin na lang ang kanyang tanong. Sinabi niya sa kanya na ang mga normal na hadlang ay maaaring ilapat sa mga nakapirming espasyo ngunit ang kanyang espiritong hadlang ay maaaring ilapat din sa mga gumagalaw na target. Tinanong siya ni Akira kung maaari rin niyang ilapat ito sa mga tao at pinatunayan ni Lia. Sinabi niya kay Akira na ang kanyang kakayahan ay talagang makakatulong sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang Panginoon ng Demonyo ay naghahangad ng magic ng muling pagkabuhay ni Emilia at hindi nila ito maaaring ipaalam sa kanya. Nagulat si Akira dito at agad na sumakay sa likod ni Knight sinabihan si Lia na sumakay. Tinanong ni Knight kung sigurado ba siya na mapagkakatiwalaan nila ang babae at sumagot si Akira na kailangan nila ng kapangyarihan nito para iligtas si Emilia at wala silang ibang pagpipilian ngayon. Sa kabilang banda nalaman din ni Emilia ang tungkol sa plano ng Panginoong Demonyo at lubos siyang nagulat dito. Tinanong niya si Orim kung bakit gusto ng Panginoon ng Demonyo ang kanyang muling pagkabuhay na salamangka kung ang mga demonyo ay halos nabubuhay magpakailanman at sila ay napakahirap pumatay. Sumasang-ayon si Orim sa kanya dahil wala siyang nakikitang punto sa magic ng muling pagkabuhay. Sinabi niya na hindi ito magagamit kung ang target ay patay na sa loob ng mahabang panahon at mayroon itong mahabang cooldown sa ibabaw nito. Tinanong ni Emilia kung paano niya nalaman ang tungkol dito at sinabi ni Orim sa kanya na alam niya ito. Sinabi niya sa kanya na kapag namatay si Akira sa kanyang mga kamay sa lalong madaling panahon hindi niya ito mailigtas sa kanyang resurrection spell dahil ginamit lang niya ito sa kanyang sarili. Excited niyang ikinwento kung gaano iiyak si Emilia kapag nakita niyang namatay si Akira at umaasa siyang higit pa sa luha ni Kill-Ika nang mamatay si Liam dahil sa kanya. Sa kabilang banda papunta pa rin si Akira sa piitan. Pakiramdam niya ay nakita na niya si Leon noon nang bagong tawag siya at hiniling sa kanya kung ano ang ginagawa niya doon. Sinimulan ni Lia ang kanyang backstory mula sa simula na sinasabi sa kanya na siya ay dating isang ordinaryong batang babae sa baryo ngunit isang araw isang itim na putik ang lumitaw doon at nilamon ang kanyang pamilya at ang kanyang nayon. Sigurado siyang may binago ang putik na iyon gamit ang ipinagbabawal na mahika at inilabas ito sa kanyang nayon at ngayon ay nasa misyon na siya na hanapin sila. Napagtanto ni Akira na ang putik na lumunok kay Emilia ay dapat na pareho. Nang ihayag ni Lia na siya lamang ang nakaligtas sa kanyang nayon inampun siya ng maharlikang pamilya dahil sa kanyang pambihirang kakayahan at siya ay naging isang prinsesa. Ginamit niya ang kanyang autoridad para pag-aralan ang insidente at nalaman niyang may kaugnayan ito sa bansang nagpatawag kay Akira at sa iba pa. Sinabi niya na maraming mga tao at beastmen ang nawala sa mga nakaraang taon at sila ay ginamit bilang isang sakripisyo para sa ritual ng pagtawag. Sigurado si Lia na kasama rin sa mga sakripisyo ang nawawala niyang pamilya kaya naman gusto niyang masilayan ng mabuti ang bayaning tinawag sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang buhay. Sinabi sa kanya ni Akira na isa rin siya sa mga lalaking tinawag mula sa kabilang mundo ngunit walang sama ng loob sa kanya si Lia. Kinamumuhian lamang niya ang hari at ang prinsesa na nasa likod nito at ipinahayag ni Akira na mayroon din siyang malalim na sama ng loob sa kanila. Tumanggi siyang maniwala na tinawag sila ng hari upang labanan ang pagsalakay ng Panginoong Demonyo at sinabi sa kanya ni Knight na tama siya. Sinabi niya na ang mga demonyo ay hindi sinubukang salakayin ang anumang ibang bansa sa nakalipas na siglo at lahat ay nag-stereotype lamang sa kanila bilang isang masamang lahi na gusto lamang ng karahasan. Sa sandaling iyon narating nila ang pasukan ng piitan at sa sandaling makarating sila sa loob sinabi ni Knight kay Akira na kailangan nilang ibagsak ang isang tiyak na bilang ng mga halimaw upang linisin ang bawat palapag. Ito ang panuntunang itinakda ng unang demonyong Panginoon na lumikha ng lahat ng mga piitan at walang paraan upang lampasan ito. Sinabi ni Akira na ang paggawa nito ng normal ay magtatagal kaya gagamit siya ng shadow magic para mapabilis ito. Sinabi sa kanya ni Knight na siya ay mapapagod bago pa man nila maabot ang demonyo sa bilis na ito ngunit tumugon si Akira na wala silang ibang pagpipilian. Sinabi ni Knight na mayroon siyang ibang paraan upang harapin ang sitwasyon. Plano niyang alagaan ang mas maliliit na halimaw habang iniimbak ni Akira ang kanyang enerhiya para sa malaking laban. Gayunpaman hindi siya sigurado kung mananatili siyang kontrol kapag nasanay na siyang lumaban. Natatakot siya na baka masaktan niya ang kanyang amo kapag naguguluhan siya ngunit tiniyak ni Akira na sisiguraduhin niyang hindi iyon mangyayari. Hiniling niya kay Knight na tulungan siya at agad siyang nag-transform sa kanyang tatlong ulo na anyo na pinupunasan ang mga sangkawen ng mga halimaw gamit ang kanyang apoy na hininga habang nagmamadali sa mga corridors ng piitan. Nagsisimula siyang mawala ng kontrol at bumagsak sa mga dingding. Sinabihan siya ni Akira na kontrolin ang kanyang sarili at ang kanyang boses ay umabot kay Knight na pakiramdam niya ay lumalangoy siya sa isang malawak na karagatan. Gamaan ang pakiramdam niya matapos marinig ang boses ni Akira at hiniling sa kanya na ipagpatuloy ang pagtawag sa kanyang pangalan dahil makakatulong iyon sa kanya na manatiling kontrolado.
Sa tingin ni Akira ay medyo susi yun ngunit pinipilit niya at patuloy na nakikipag-usap kay Knight upang mapanatili niya ang kontrol sa kanyang sarili. Habang nagmamadali silang bumaba sa piitan hiniling ni Akira kay Knight na sabihin sa kanya ang higit pa tungkol sa kung bakit napupuot ang ibang mga species sa mga demonyo. Ipinahayag ni Knight na ito ay dahil sa unang Panginoon ng demonyo. Medyo maalat siya dahil itinulak siya ng ibang lahi sa tigang na kontinente at sinalakay ang kanilang mga bansa. Ginawa siyang simbolo ng sukdulang kasamaan at nagsimulang maniwala ang mga tao na ang bayani lamang ang makakapidyaw sa isang taong kasing delikado niya. Patuloy na pinupunasan ni Knight ang kawin ng mga halimaw sa kanyang harapan habang sinasabi kay Akira na karamihan sa mga demonyong Panginoon ay hindi sinubukang salakayin ng mga tao ngunit ilang henerasyon na ang nakararaan ay pinatay ng isang hanggal na gustong gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili ang asawa ng Panginoong demonyo. The Demon Lord was a pretty chill guy who loved his family but when he lost his wife naging menace siya. Naaawa si Akira sa kawawang lalaki ngunit iniisip niya na kung talagang inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kidnapin si Emilia ay babayaran niya ito. Walang problema si Knight dyan ngunit sinabi niya kay Akira na isaisip na hindi lahat ng demonyo ay pareho. Ang ilan ay talagang malupit at gustong durugin ang lahat ng iba pang lahi ngunit ang iba ay gustong makamit ang kapayapaan sa lahat ng mga species na naninirahan sa planeta. Sinabi sa kanya ni Akira na tatandaan niya iyon at hindi nagtagal ay nakarating sila sa silid kung saan nakakulong si Emilia. Agad na sinabi ni Akira sa demonyo na babawiin niya si Emilia at inutusan si Leia na maglagay ng harang sa kanya. Samantala bumalik si Knight sa kanyang base form at sinabi ni Orim na humanga siya sa kanang kamay ng Demon Lord na nagdala ng assassin dito ng napakabilis. Hindi siya pinapansin ni Knight at humingi siya ng tawad kay Akira dahil matagal na siyang hindi nito matutulungan. Maging si Emilia ay humingi ng paumanhin sa kanya sa pagkaladkad sa kanya sa gulo na ito at sinabi ni Akira sa kanilang dalawa na magpahinga. Sinabi niya kay Emilia na hindi niya hahayaang makuha siya ng sinuman at iginuhit ang kanyang mga punyal. Ipinatawag din ni Orim ang kanyang mga sandata na nagsasabi kay Akira na matatalo siya sa labanang ito at sa kanyang buhay. Ipinaalala sa kanya ni Knight na inutusan sila ng demonyong Panginoon na dalhin si Akira sa kanya ngunit tumugon si Orim na ang tanging utos niya ay buhayin si Emilia. Sinabihan siyang patayin si Akira kapag sinubukan niya itong pigilan at hindi makapaniwala si Knight na magbabago ang isip ng Demon Lord ng ganito. Habang abala sila sa pag-uusap biglang sumilip si Akira sa likod ni Orim at inatake siya. Madaling nahaharangan ng demonyo ang kanyang suntok at pagkatapos ay gumanti sa pamamagitan ng pagpapahaba ng kanyang sibat at paglasla sa kanyang binti. Patuloy siyang inaatake ni Akira ng walang awa ngunit wala sa kanyang mga pag-atake ang nakalampas sa depensa ni Orim na itinuturing na biro ang laban. Nagawa niyang saktan si Akira ng paulit-ulit ngunit pagkatapos ay nagpa siya na tapusin ang laban ng mabilis dahil ito ay hindi gaanong masaya kaysa sa naisip niya. Sinabi ni Akira na siya ang tatapusin ng laban at i-activate ang kanyang shadow magic. Ang mga anino ay pumunta sa mga lugar kung saan damanak ang kanyang dugo at gumamit si Akira ng isang espesyal na kasanayan upang ipatawag ang mga anino na hayop gamit ang kanyang dugo. Nagulat ang lahat nang makita ito at nahihirapan si Orim na harapin ang mga anino na hayop na umaatake sa kanya mula sa lahat ng panig. Habang abala siya sa paghawak sa mga Shadow Wolf si Akira ay sumugod sa kanya at nilaslas ang kanyang braso at binti dahilan upang malaglag niya ang kanyang sandata. Gayunpaman talagang pagod na rin si Akira ngayon at mas marami pang pakulo si Orim. Tinutugtog niya ang kanyang kaitikot-takot na plote na tinatawag ang mga halimaw sa ilalim ng kanyang utos na ipaglaban siya. Natarante si Akira nang makita ito dahil cooldown pa ang kanyang shadow magic at hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Sinisingil ng mga halimaw ang kanilang ultimate beam upang sirain siya ng sabay-sabay. Ngunit ginagamit ni Leia ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang malaking hadlang sa paligid ni Akira bago siya bumagsak. Ang hadlang ay unang sumisipsip ng mga pag-atake ng mga halimaw at tulad ng kanilang sinusubukang lumipat sa suntukan ito ay sumasalamin sa kanilang mga pag-atake sa kanila na pinalabas ang kanilang mga ulo ng malinis. Kaagad pagkatapos noon lumakad si Amelia kay Akira na sinasabi sa kanya na maaari na siyang lumipat ngayon dahil nanghina si Orim. Nagtago siya sa likod niya at sinabi ni Orim na disappointed siya sa sarili niya. Itinutok ni Akira ang kanyang punyal sa kanya ngunit nag-aalangan sa pagharap sa huling suntok. Sinabihan siya ni Orim na magmadali tinutokso siya tungkol sa pagiging isang assassin na hindi man lang mapatay ang kanyang walang pagtatanggol na target. Habang si Akira ay nagtataka kung paano niya papatayin ang isang taong mukhang tao ang amo ni Orim ay nagteleport doon. Hindi siya natutuwa na makitang natalo si Orim. Ngunit ngayon ay takot na takot si Akira at ang kanyang mga kaibigan dahil alam nilang hindi nila kayang talunin ang isang demonyo sa ikalawang baitang.